The Boss Husband. Credit to the author. 328 hanggang 35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa totoo lang, ang hindi kapani-pani walang mahiwagang eksenang ito na kinatatakutan ng lahat ay hindi man lang nakapagtaka kay Justin. Ngayon na ang kanyang panloob na enerhiya ay umabot na sa full cycle, sa wakas ay maaari na niyang linangin ang true chi sa labas ng kanyang katawan ng malaya. Nang madaanan niya si Judy at ang iba pa kanina, gumamit siya ng pressure na hindi kayang labanan ng ibang tao, at ginawa pa niyang makalimutan silang huminga, habang nililinang ang isang mapagmataas na true chi na pumapalibot sa kanyang katawan, na bumubuo ng kapaligiran tulad ng kanyang kaharian. Sa larangang ito, na-activate lang ni Justin ang panloob na enerhiya ng Endless Resolve Restoration Scripture para makabuo ng penetrative pressure gamit ang sobrang dalisay na true chi, na direktang nagdulot ng hindi napapansing internal injury sa 6 na tao. Lahat ng 6 sa kanila ay nagkapira-piraso ang kanilang mga organo bago bumagsak na patay. Tungkol sa kawalan ng dugo, ito ay dahil nahulog sila bago dumaloy ang kanilang dugo sa kanilang mga bibig at ilong. Sa paggamit ng isang mahiwagang pamamaraan, hindi nakaramdam ng labis na kasiyahan si Justin. Isa lamang itong ordinaryong kasanayan sa mga magagamit niya sa kanyang antas. Hindi masasabing magaling siya. Umasa lamang siya sa kanyang lakas upang talunin ang mahihina. Si Noriko Okawa kasama sina Hanya at Tenoki ay seryosong naghihintay, maging ang nine-tailed Arctic Fox at ang short-haired lady na excited kanina ay nakatayo sa tapat ni Justin sa solemna na paraan. Alam nila na ang bilis na ipinakita ni Justin kanina, ay higit na lumampas sa kanilang mga inaasahan at imahinasyon. Maliban sa paghaharap, wala silang ibang paraan para umalis. Nasa alamat na kabilang sa mga magaan na kasanayan sa sinaunang Zenica, ang isa sa mga ito ay tinatawag na pag-urong ng mga lupain sa 1 inch, kapag sinanay sa malalim nitong kaharian, ang gumagamit ay maaaring makamit ang mga galaw na parang teleportasyon. Tila, ang iyong kamahalan Pluto ay hindi masyadong malayo sa maalamat na paraan ng paglilinang, sabi ni Noriko Okawa sa seryosong paraan. Ang talim ng demonyo sa kanyang kamay na kumikinang sa liwanag ng dugo ay walang tigil sa pag-vibrate, na para bang handa na itong ipadala upang muling lumaban. Tip ni Master, light na skill, Qigong, kadalasang hindi isinasalin bilang Qigong. Ang kakayahang gumaan ang katawan at kumilos ng may mahusay na liksi at tulan. Sa mataas na kasanayan, ang mga practitioner ng kasanayang ito ay maaaring tumakbo sa tubig, tumalon sa tuktok mga puno, o kahit na dumausda sa hangin. Oh, hindi ko pa ito narinig, ngunit ang bilis ko ay malayo pa sa teleportation, sagot ni Justin. Itinaas ni Noriko Okawa ang kanyang masamura at itinutok ito kay Justin, na 2 talampakan ang layo sa kanya. Gayunpaman, may pagkakataon pa rin ako kung gagawin ko ang aking makakaya. Hindi alintana ni Justin na tinutukan siya ng espada. Sinulyapan niya ang natitirang 5 tao, at sinabi sa maikli ang buhok na batang babae na hindi pa nagpapakita ng kanyang kakayahan, ikaw ay dapat na isa pang kapatid na babae ng nine-tailed Arctic Fox, nine-lived Demon Cat. Ang dilaw na buhok ng nine-tailed Demon Cat's pupils ay lumiit at sila ay naging light green mula sa itim na kayumanggi. Nakangiting sabi niya, kaya nalaman mo na kung sino ako. Bagaman ang Takamagahara ay isang asosasyon, wala itong pinuno. Pastahan ako na sarili mong desisyon ang pumunta at maghaiganti para sa iyong nakatatandang kapatid na babae na si Snow Girl, sabi ni Justin. Tama, ngunit sa kasamaang palad, tila mas malakas ka kaysa sa aming naisip. Dahil dito ay talagang natakot kaming magkapatid, sabi ni Demon Girl na may kakaibang ngiti bago tinapik ang kanyang dibdib. Si Justin ay mukhang walang pakialam. Ipinasok niya ang mga kamay sa bulsa ng pantalon habang hubot-hubad ang pangitaas na katawan. Tila interesado, sinabi niya, nakipag-cross kamay na ako sa karamihan ng mga nakatagong asosasyon. Kayo sa Takamagahara ay itinuturing na mas malikhain, lahat kayo ay may iba't ibang pinanggalingan. Sana talaga ay maipakita ninyo sa akin ang isang bagay na hindi ko pa nakikita. Makikita ang galit sa mga berdeng mata ng nine-tailed Demon Cat.
Sa tingin mo matatakot kami sa iyo dahil lang kaya mong tumayo ulit. Stop putting up an act, watch out. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang Demon Cat sa harap ni Justin sa isang kisap mata na parang anino. Ang matatalas at mahahabang kuko ng pusa ay lumitaw mula sa kanyang mga daliri mula sa kung saan ay kumikislap ng mahinang mga agos ng kuryente. Mabilis, inabot niya ang kanyang mga kuko patungo sa lalamunan ni Justin. Ang katawan ni Justin ay mas malakas kaysa dati. Bagamat mabilis ang Demon Cat, madali niyang naiwasan ang pag-atake nito at tumabi. Gayunpaman, ang katalinuhan ng Demon Cat ay napakataas. Sa sandaling napalampas niya ang kanyang unang pag-atake, tumalikod siya at agad na bumangon pabalik ng isang sipa na nagdulot ng bugzo mula sa kanyang paa. Ang bugzo ng hangin ay nagdulot ng paglitaw ng ripple sa hangin, habang ang frame ng pinto ng sinaunang mansyon ay gumuho at nagkapira-piraso bilang resulta ng puwersa. Sa wakas ay napansin ni Justin kung gaano kabilis ang mga galaw at kilos ni Demon Cat. Pagharap sa paparating na sipa ng malakas na bugzo, itinaas niya ang kanyang braso at hinampas pababa gamit ang halos parehong puwersa. Ngumuso si Demon Cat. Nabigo siyang makakuha ng anumang kalamangan kasunod ng sampal ni Justin na hamarang sa kanyang sipa na nagdulot ng malakas na bagyo. Gamit ang lakas ng braso ni Justin, umatras si Demon Cat bago gumamit ng isang kamay para suportahan ang kanyang katawan sa lupa. Sumigaw siya, itaas. Nagtataka pa rin si Justin kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang yumanig ng malakas ang sahig na gawa sa kahoy. Boom! Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw. Ilang bato at lupa na hugis kawayan ang bumubuo ng mga spike at nagmadaling lumabas mula sa lupa, diretso sa ibabang bahagi ng katawan ni Justin. Anong babae? Mabilis na umiwas si Justin, ngunit nabasag ng lupa ang buong katawan, na naging dahilan upang magmukha siyang kaawa-awa. Sa alamat, ang Nine-Tailed Demon Cat ay nagkakaroon ng bagong buntot kada 9 na taon. Ang pagdaragdag ng isang buntot ay magbibigay ng kakayahang kontrolin ang isa pang natural na elemento. Ang isa na may 9 na buntot at buhay ay maaaring gumamit ng ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, hangin, ulan, kulog at kidlat. Malamang, alam mo na kahit 3 sa kanila, sabi ni Justin na parang hinahangaan ang isang bagay. Ang Demon Cat ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala kay Justin. Sa pagmamasid sa kanya na parang laruan, alam niyang tinutokso siya nito, agad itong nagalit. Hindi pa ako tapos. Nang matapos siyang magsalita, hamaba na naman ang matatalim na kuko sa magkabilang kamay niya, naging 5 pulgada ang haba. Lumitaw ang liwanag ng kuryente sa paligid. Sa bilis na mas mabilis kaysa dati, sinunggaban niya si Justin. Nasaksihan ng sarili niyang kapatid na nakikipaglaban kay Justin sa kanyang buhay, galit na tumitig kay Noriko Okawa ang Nine-Tailed Arctic Fox. Okawa, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong makipagtambalan sa amin. Baka gusto mong ibigay ang buhay mo pagkatapos lang mamatay tayong dalawa. Ipaglaban mo siya kung gusto mo, huwag mo akong kaladkarin doon. Natural na may showdown ako sa kanya mamaya. Tumayo si Noriko Okawa. Marahas na tinitigan siya ni Arctic Fox, napupo na wala siyang kakayahan na i-scoop ang mga mata nito. Siya ay pinakamalalim sa pagbabalat kayo, paglikha ng ilusyon, at pagbabasa ng mga isip. Talagang wala siyang magagawa pagdating sa isang labanan. Kung bigla siyang pumasok sa labanan, magiging hadlang lamang siya sa Demon Cat, kaya ang tanging magagawa niya ay panoorin ang labanan ng may kaba. Habang nag-aalinlangan si Arctic Fox kung dapat ba siyang mag-ilusyon na umalis sa lugar habang nakikipaglaban si Justin, dahil laging may pag-asa kung mananatili siyang buhay, biglang nagkaroon ng ilang pagbabago ang labanan nina Justin at Demon Cat. Dahil sa galit, inilunsad ng Demon Cat ang kanyang Thunderclaws patungo sa bungo ni Justin. Gayunpaman, biglang itinaas ni Justin ang kanyang kaliwang kamay at hinarang ang kanyang mga kuko sa ulo. Ang mga tunog ng pagsabog ay paulit-ulit na umalangaw-ngaw mula sa purple electric current sa kamay ni Justin, ngunit hindi siya gumagalaw at mukhang kakaiba. Mukhang ang mga maliliit na bagay na ito ang tanging kaya mo. Bumantong hininga si Justin sa isang walang pakialam na paraan. Maya-maya pa, pinitik niya ang kanyang kaliwang kamay bago itulak pasulong. Ang Demon Cat ay napaiyak sa sakit. Ang mga matutulis na kuko sa kanyang kaliwang kamay ay nabali ni Justin ng madali.
Tumalsik ang sariwang dugo mula sa kanyang mga daliri habang mabilis siyang umatras sa isang sulok. Nakatitig kay Justin ng may galit, hindi siya mukhang pusa, ngunit sa halip ay isang galit na leopardo. Gayunpaman, nang si Justin ay handa nang maglunsad ng isa pang pag-atake, ang matalas na kuko ng Demon Cat ay tumubo muli mula sa kanyang mga daliri. Tumigil ang pagtulo ng dugo niya na para bang hindi siya nasira. Hindi nakakagulat na tinawag kang Nine-Lived Demon Cat. Ang iyong kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ay kahanga-hanga, nakangiting sabi ni Justin. Humph! Ngumuso si Demon Cat sa pang-aalipusta. Nang gustong humampas muli ng Demon Cat, sumigaw si Nine-Tailed Arctic Fox, "Stop!" Sinulyapan siya ni Justin bago agad nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Ang Nine-Tailed Arctic Fox ay nagbago sa hitsura ni 17 sa hindi napapansing paraan. Nakasuot siya ng asul na damit habang ang buhok ay ginugulo ng hangin. Siya ay mukhang nalulumbay, lalo na ang kanyang mga mata na nagdulot ng paghihirap habang nakatitig kay Justin, na para bang nabuhay muli ang 17, nakatayo sa harapan niya. 13. Please wag ka nang pumatay. Natigilan si Justin. Kahit na alam niyang hindi siya ang tunay na 17, ang Nine-Tailed Arctic Fox illusion ay napakawalang kapintasan kaya natulala pa rin si Justin saglit. Gayunpaman, ang pagiging distracted sa loob lamang ng maikling sandali sa isang labanan sa pagitan ng mga bihasang figures ay sapat na upang bumuo ng isang malaking punto ng pagbabago. Hindi lamang ang Nine-Lived Demon Cat na sumugod patungo sa dibdib ni Justin ang nakakita ng pagkakataon, maging si Noriko Okawa na ayaw tumulong kanina ay mabilis ding nag-react habang binunot niya ang talim ng demonyong Masamura, tulad ng pagdadala ng dragon ng tubig sa karagatan, bago umangkas patungo sa likod ng bungo ni Justin. Mula sa harap at likod, ang mga pag-atake na sinisingil ng lahat ng kanilang lakas ay naging sanhi ng pagbabante sa dalawang pinakanakamamatay na bahagi ng katawan ni Justin. Gayunpaman, nang inakala ng dalawa na sila ay agad na magtatagumpay, ang 17, na nakatayo roon ay bumukas ang kanyang mga mata ng dilat, na nagpakita ng hindi maisip na ekspresyon. Bakit? Si Justin na nakatayo sa kanyang orihinal na posisyon ay biglang nawala, nabuo ang isang after image doon, habang ang tunay na katawan ni Justin ay lumitaw sa likod ng 17, nang wala saan. Umagos ang dugo mula sa mga sulok ng labi ng 17. Lumuhad siya sa lupa sa magkabilang tuhod bago dahan-daang bumagsak sa lupa. Habang nakadilat pa ang mga mata, she died on the spot. Kasunod ng pagkamatay ng 17, parehong nabigo ang mga pag-atake ni Noriko Okawa at Demon Cat. Napatingin sila kay Nine-Tailed Arctic Fox na nakahandusay sa lupa. Nang walang suporta ng kanyang ilusyon, bumalik siya sa kanyang orihinal na kasuotan at hitsura. Lumingon si Justin. Hindi makikita sa mukha niya kung ano ang nararamdaman niya, saya, galit, o lungkot. Nakatitig sa babaeng hindi man lang alam kung paano siya namatay sa lupa, umulong siya, may 17, is already dead. 329. Nang makitang ganoon na lamang ang pagkamatay ng Nine-Tailed Arctic Fox, agad na namula ang mga mata ng Nine-Lived Demon Cat, habang napansin ni Noriko Okawa na nasa panganib ang kanyang buhay sa labanan. Malakas niyang sinigawan ang kanyang dalawang katulong na sina Hanya at Tenoki, kung gusto mong mabuhay, ibigay mo ang iyong makakaya. Si Hanya at Tenoki ay mukhang hindi kapani-paniwalang solema. Hindi sila kumikibo matapos makinig sa utos. Kahit na ang isang eksperto tulad ni Noriko Okawa ay hindi nakayanan ang sitwasyon, ano ang magagawa nila kung sila ay pumasok? Sa paglapit ni Justin kay Noriko Okawa, sa wakas ay tumigil siya sa pagpigil sa kanyang kapangyarihan. Nakita niyang itinaas ang talim ng demonyo sa kanyang kamay. Ang ukit ng dragon na natatakpan ng dugo ni Justin sa mystical Masamura ay naging masigla muli. Maaaring hindi mo alam ito. Kung mas malakas ang dugo, mas mailalabas ang talim na ito. Hahayaan kitang matikman ang lakas ng talim ng demonyo na pinaandar ng sarili mong talam. Sumabog ang killing aura mula sa buong katawan ni Noriko Okawa habang ang liwanag ng dugo ng blade ng demonyo ay nagliliwanag sa lugar, habang ang kanyang puting buhok ay sumasalamin sa iba't ibang kulay nang ito ay sumikat. Tahimik na tumingin sa kanya si Justin na nag-iipon ng nakakapatay na aura habang nakatayo siya. Pagsisisihan mo ito. Si Noriko Okawa ay hindi gumamit ng anumang magarbong galaw. Itinaas lang niya ng mataas ang talim ng demonyo at iniugoy ito pababa.
Nang maabot ang antas ni Noriko Okawa, pinasimple ng isa ang mga komplikadong paggalaw. Nang walang anumang partikular na diskarte, ang pinakadirektang kakayahan na maipapakita niya ay ang kanyang matatag na lakas. Ang lahat ng nakamamatay na aura ay nadikit sa talem, dahilan upang ang mga inukit na dragon sa talem ng demonyo ay umungol ng mahina habang ang pulang ilaw ng Mystical Lotus Sutra ay kumikinang. Ang siyam na buhay na Demon Cat at ang dalawang genie na sina Hanya at Tenoki ay naunawaan lahat ang kanilang nasasaksihan. Paanong ito pa rin ang talem ng demonyo gaya ng dati? Sa sandaling ang talem ng demonyo ni Okawa ay umindayog patungo kay Justin, isang napakalaking escarlate na liwanag na may taas na higit sa 5 talampakan ang sumugod patungo sa kanya, na may dumadagandong na tunog ng pagsira sa sound barrier, na tumama sa tuktok ng ulo ni Justin. Dahil ang talem ay napakalakas at sobrang mabangis, at may taas na higit sa 5 talampakan, ang maringal na enerhiya ay kumalat sa paligid ng marahas. Nang dumausdas ang malakas na bugzo sa mukha ng 3 tao sa paligid, nakaramdam pa sila ng bahagyang sakit. Nang si Demon Cat at ang dalawa pa ay natulala sa nakatagong ultimong kakayahan ni Noriko Okawa, tumaas ang kanilang pag-asa para mabuhay. Baka talagang mapatay niya si Justin gamit iyon. Kasabay nito, ang bubong na hindi masyadong mataas sa simula ay nawasak, habang ang mga dingding sa tapat ay nabasag sa maliliit na piraso. Ang 100 taong gulang na mansyon ng Okawa clan ay pinutol ni Noriko Okawa mismo. Ang ulan sa labas na lalong lumalakas habang lumilipas ang oras ay basa sa kanilang mga mukha. Ang alikabok na dinala ng malaking blade light ay mabilis na naalis ng tubig ulan. Si Justin na kanina pa nakatayo ay tahimik na naghihintay na dumapo ang liwanag ng talem sa kanya ay biglang humagalpak sa tawa. Ang kanyang pagtawa ay nagpabagsak sa lahat sa kawalan ng pag-asa muli. Blade condensation of killing aura, ang kasanayang ito ay kahanga-hanga. Sa kasamaang palad, hindi na ako tulad ng dati. Sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, ang tanging hindi nabasa ng tubig ulan ay si Justin. Nang walang kaunting pinsala, nakatayo siya sa lupa habang nakatingin kay Noriko Okawa na humihingal bilang resulta ng lubos na pagkaubos ng kanyang enerhiya sa isang masayang tingin. Ang buong kalahati ng pader sa likod kasama ang higit pang kamay kalahati ng bahagi ng bubong sa ibabaw ni Justin ay gumuho. Gayunpaman, ang lugar kung saan nakatayo si Justin ay hindi gaanong naapektuhan. Si Noriko Okawa ay tila walang pag-asa. Nakakaawa siyang umatras ng ilang hakbang. Nagbago ang dati niyang kalmadong ekspresyon na halatang nagpakita ng pagkataranta niya. Atake! Atake! Mabilis na atake! Agad na sumigaw si Noriko Okawa para utusan sina Hanya at Tenoki. Sa ganoong sandali, talagang umaasa siyang matipon niya ang lahat ng ninja mula sa Yamate sect. Bagamat alam niyang hindi ito makakatulong dahil ang ganitong antas ng labanan ay maaari lamang magsasangkot ng mga tunay na eksperto, mabuti pa rin kung may mas maraming tao na maantala si Justin, kahit saglit. Sa pagiging tuso, nakita ni Tenoki na mukhang hindi tama ang sitwasyon dahil hindi na makalaban si Noriko Okawa, nagpa siya siyang pinakamahusay na tumakas mula sa lugar. Sa kanyang hindi kapani-paniwalang bilis, naisip niya na hindi siya mahuhuli ni Justin, hindi pa banggitin si Okawa at Demon Cat ay naroon pa rin. Habang sinusuri niya ang kanyang sitwasyon, umatras ng kaunti si Tenoki. Nang makuha ang pagkakataon, bigla siyang lumabas nang mawala sa kinatatayuan niya. Gayunpaman, hindi niya alam na ang buong lugar ay matagal nang nasa kontrol ni Justin. Maaaring sabihin ni Justin kung ano ang gagawin ni Tenoki ng madali. Nang hindi naghihintay na umalis si Tenoki sa lugar, ikinaway ni Justin ang kanyang kamay sa likod. Isang walang hugis field na nabuo ng internal energy ang hamarang sa pagtakas ni Tenoki. Bam! Ang katawan ni Tenoki ay naharang ng isang hindi kilalang pader ng hangin na tila hindi malalampasan. Marahas na nanginig ang kanyang katawan bago bumagsak sa lupa mula sa himpapawid at dumura ng isang subo ng sariwang dugo. Pumunta si Justin sa kanyang harapan na may masamang ngiti. Hindi kita gaanong nagustuhan simula noong dumating ka sa Zenica. Wala ako sa komportableng posisyon noon para kumilos, pero ibang kwento na ngayon. Pagkatapos niyang magsalita, nang hindi na hinintay na magsalita si Tenoki, diretso niyang tinapakan ang kanyang paa, na ginawang isang bukol ng laman ang bungo ni Tenoki na nagpakita ng takot.
Dahil sa mabilis na pagpapabuti ng Endless Resolve Restoration Scripture, hindi nakaramdam ng anumang discomfort si Justin matapos pumatay ng ilang tao. Paglingon niya ay napatingin siya sa natitirang 3 tao. Itinuon ni Noriko Okawa ang buong atensyon kay Justin habang nanginginig ang kamay nito na nakahawak sa talim ng demonyo. Paulit-ulit na umagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Kinailangan ng isa na malapit sa kamatayan upang tunay na makaranas ng takot. Napatay na ang hindi mabilang na tao, si Noriko Okawa ay natatakot pa rin sa kamatayan. Ito ay hindi isang bagay ng tapang. Ito ang pinakapangunahing instinct ng tao. Hanya, mag-strike mamaya kasama si Ama. Lalaban tayo ng buhay natin. Sabi ni Noriko Okawa kay Hanya na nasa likod niya. Si Hanya ay mukhang malamig at walang emosyon. Inilabas ang kanyang maikling kutsilyo, sumagot siya, "Oo, ampon, Ama." Bahagyang nagulat si Justin. Hindi niya inaasahan na si Hanya ang ampon ni Noriko Okawa. Hindi nakapagtataka na si Hanya ang nangunguna sa misyon sa Zenica kanina, bagamat si Tengo ang pinakamalakas. Demon Cat, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Sama-samang umatake. Sabi ni Noriko Okawa kay Demon Cat na mukhang nag-aalangan. Alam niyang maaring talagang nag-iisip ng pagtakas ang babae kung hindi niya ito ipaalala. Humph! Ngumuso si Demon Cat sa pang-aalipusta. Talagang pinag-iisipan niya ang pagtakas, dahil masyadong malakas si Justin sa antas ng kapangyarihan, kaya wala silang posibilidad na talunin siya. Gayunpaman, ang pagtakas ay hindi rin mapuputol. Matapos pakinggan ang sinabi ni Okawa, alam niyang kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay. Si Noriko Okawa ay mukhang solemn na habang nakatingin kay Justin. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang pag-iingat kahit kalahating segundo. Muling namula ang masamura sa kanyang kamay. Gayunpaman sa pagkakataong ito, halatang wala na siyang sapat na aura ng pagpatay para ilabas ang mga blade slide kanina. Ang tanging magagawa niya ay ito ng kanyang lakas at mag-post ng fighting stance. Hanya, mauna ka na. Simple lang talaga ang plano ni Okawa. Isakripisyo niya si Hanya bilang isang taliba, at makakahanap ng pagkakataong makalusot sa Demon Cat. Ito lang ang pagkakataon niya. Walang emosyong tumango si Hanya. Nakuha niya ang nakakapatay na aura sa kanyang kumikinang na maikling kutsilyo bago biglang naglulunsad pasulong. Swoosh! Maririnig ang tunog ng sirang sound barrier. Malahas, ginamit niya ang kanyang maikling kutsilyo para tumago sa puso ni Noriko Okawa. Ang biglaang pag-ikot na ito naging dahilan upang muling maging kakaiba ang sitwasyon. Si Noriko Okawa ay orihinal na nakatingin kay Justin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap siya ng sorpresang pag-atake ni Hanya mula sa likuran. Ang kutsilyo na tumago sa kanyang likod ay lumabas mula sa kanyang dibdib na naging sanhi ng pagtalsik ng dugo. Ikaw! Dahan daw ang lumingon si Noriko Okawa, at nalaman niyang lumipat si Hanya ng ilang talampakan ang layo. Maliwanag, siya ay nagtatanggol laban sa kontra-atake ni Noriko Okawa. Kitang-kita sa mga mata ni Hanya ang saya at puot, habang ang bisyo na hindi tugma sa kanyang aura ay makikita sa kanyang oriental na mukha. Nagulat ka ba? 10 taon na akong naghihintay ngayon, malamig na sabi ni Hanya. Noriko Okawa ay may edad na sa simula. Ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban ay ganap na nakasalalay sa akumulasyon ng kanyang pagsasanay. Naubos ang napakalaking aura ng pagpatay at natusok ang kanyang nakamamatay na bahagi ng katawan, sa wakas ay nahulog siya sa lupa habang siya ay namatay, habang ang kanyang mga mata ay namilog. Flunk! Ang talim ng demonyo ay nahulog habang ang pulang ilaw ay nagkalat. Hindi nakita ni Justin na ito ay darating para sa isang palabas ng isang ampon na anak na babae na pumatay sa kanyang ama upang may tayo. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinapansin. Nakangiting kakaiba, sinabi niya kay Hanya, kung iniisip mong pakakawalan kita dahil pinatay mo ang iyong ama, malamang na masyado mo akong tinitingala. Hindi ako ganoon ka-generous. Umiling si Hanya. Wala akong masabi kung gustong kunin ng kamahalan Pluto ang buhay ko. Gusto ko lang maghayganti sa pagpatay niya sa buong pamilya ko, at sa pang-aabuso niya sa akin simula pagkabata. Hindi ko ito ginawa para humingi ng tawad sa kamahalan. Napagtanto ni Justin na ito ay isang puot na nabuo noong una sa pamamagitan ng dugo.
Habang pinag-iisipan niya ito, makatuwiran na gusto niyang patayin si Noriko Okawa dahil sa pang-aabuso at pagpapahiya sa kanya mula pa noong bata pa siya. Sa kasamaang palad, si Noriko Okawa ay masyadong makapangyarihan. Kaya lang nagtagumpay si Hanya dahil pinilit siya ni Justin sa blind alley ngayon. Sa sandaling ito, muling kumislap ang silhouette ni Justin. Siya ay lumitaw sa ibabaw ng isang pader ng patio. Sa ilalim ng pader, si Nine-Lived Demon Cat na sinusubukang tumakas ay nagpakita ng takot sa kanyang mukha. Nakuha niya ang pagkakataon kanina nang nag-uusap sina Justin at Hanya para isecure ang kanyang buhay. Gayunpaman, muli siyang hinarang ni Justin. Patay na lahat ang mga kapatid mo, patay na rin si Okawa. Pakiramdam ko ay mas mabuting mamatay ka na rin. Ngumiti si Justin ng husto, na parang hindi siya papatay, ngunit sa halip ay nagpapadala siya ng isang tao sa isang magandang lugar. Napaatras ang Demon Cat sa takot habang paulit-ulit na umiiling. Wala na siyang maisip na lumaban pa. Agad siyang tumalikod dahil gusto niyang tumakas. Hindi gaanong nagsalita si Justin sa pagkakataong ito. Gumalaw siya at humarap sa kanya. Paglingon niya, itinaas niya ang palad niya at sinampal ang Demon Cat sa bungo niya. Malakas na nanginig ang katawan ni Demon Cat. Kasunod ng malapitan, ang kanyang mga paa at itaas na katawan ay lumawak. Boom! Nagkalat ang kanyang laman sa lahat ng direksyon. Ang kanyang buong katawan ay nabasag sa mga piraso ng karne ni Justin. Kinailangan itong gawin ni Justin sa ganitong paraan. Alam niya na ang Demon Cat ay may malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Kahit na ang paraan ng pagkamatay na ito ay kasuklam-suklam, ito ang pinakamahusay na paraan upang kitilin ang kanyang buhay, sa pamamagitan ng pagdurog sa kanya ng panloob na enerhiya. Namutla si Hanya matapos masaksihan ang eksena. Kahit na nakapatay na siya ng maraming tao noon, hindi pa rin niya kinaya ang madyugo at marahas na paraan ng pagpatay. Hindi ito masyadong pinansin ni Justin. Pagtalikod niya, naglakad siya pabalik sa looban. Ang dramatikong labanan na may maraming salungatan ay sa wakas ay magtatapos na. Ang naiwan na lang ay ang babaeng ninja na nanginginig sa takot. 330. Matapos lumakad si Justin sa looban, hindi niya piniling magmadali at harapin si Hanya na hindi man lang ng ahas na gumalaw. Sa halip, iniyuko niya ang kanyang katawan at pinulot ang Masamura, pinaglalaroan ito. Ang talim na ito ay maaaring ituring na isang bagay na tinitingala niya mula pagkabata. Bilang isang tao sa mundo ng mga assassin, natural niyang iginagalang ang maalamat na sandata sa mga assassin. Gayunpaman, ngayong nasa kamay na niya ang talim na tumutulo ang dugo na may mahabang kasaysayan, wala nang labis na pagnanais na angkinan ito ni Justin. Ang kanyang dating idolo ay naging isang patay na kaluluwa sa ilalim ng kanyang mga paa, habang ang kanyang dating panaginip ay naging laruan sa kanyang mga kamay. Sinong magsasabing hindi biro ang buhay? Matapos tingnan ang talim saglit, naramdaman niya na talagang matigas ang katawan nito. Kasama ang napakatalim nitong katangian, maaari itong magputol ng ginto at masira ang jade. Tungkol sa masiglang aura ng pagpatay, nadama ni Justin na hindi lahat ay maaaring ganap na magamit ito. Ang mga bagay na tulad ng sumpa ay ginawa lamang ito ng Diyos. Ang tunay na kapangyarihan nito ay nakasalalay pa rin sa gumagamit nito. Inihagis ni Justin ang Masamura sa harapan ni Hanya. Si Hanya na nakaluhod sa lupa ay hindi mukhang nagulat nang ihagis sa kanya ni Justin ang talam. Dinampot niya ito at pinahiga ang talam ng demonyo sa harap ng kanyang leeg. Iyong kamahalan Pluto, salamat sa pagpayag mo sa akin na putulin ang sarili kong lalamunan. Nang matapos magsalita si Hanya, puputulan na niya ang kanyang lalamunan. Nag-iisip pa rin si Justin kung ano ang gusto niyang gawin. Nang malaman niyang gusto nitong magpakamatay, natarante siya. Pinisil niya ang espada mula sa kamay ni Hanya papunta sa lupa. Hindi ko hiniling na mamatay ka. Bakit mo pinapatay ang sarili mo? Nakangiting tanong ni Justin. Natigilan si Hanya. Pagangat ng kanyang ulo, makikita sa kanyang malungkot na mukha na hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Justin. Tapos, ito ay, mananatili ka. Magagamit ka sa akin. Tiningnan ni Justin si Hanya mula ulo hanggang paa, na para bang nakakita siya ng magandang biktima. Nang mapansin niya na ganito ang tingin sa kanya ni Justin, agad siyang nag-isip ng iba.
Namumula, tinanggal niya ang kanyang bewang sa isang mahiyaing paraan, ngunit hindi masyadong nag-alinlangan. Natigilan muli si Justin. Matapos tanggalin ni Hanya ang kanyang bewang, nalaglag ang kanyang dark purple na uniforme ng ninja, na tumambad sa ere ang puting balat ng kanyang dibdib. Ang kanyang kasaganaan ay napigilan dahil ito ay nababalot ng mga tela. Gayunpaman, higit pang ipinakita nito ang malakihang sigla sa loob. Sa pagitan ng kaliwang collarbone at balikat ni Hanya, may isang magandang purple rose tattoo. Sa ibabaw ng kanyang macelan at malambot na balat, mukhang handa na itong ilabas, na tila parang buhay. Matapos tanggalin ang kanyang damit sa kanyang pangitaas na katawan, naiwan lamang ang telang bumabalot sa kanyang dibdib, sa wakas ay itinaas ni Hanya ang kanyang ulo. Ang kanyang itim na buhok ay nakalugay habang ang kanyang mga kilay ay mukhang malinis, at ang kanyang hugis almond, puno ng tubig na mga mata ay mukhang kaakit-akit. Anong ginagawa mo? Muling dumaing si Justin sa kanyang puso. Kamahalan Pluto, ano man ang gusto mong gawin, handa akong tanggapin ang iyong paggamot. Maliwanag, naisip ni Hanya na kailangan ni Justin ng isang babae upang ilabas ang kanyang damdamin pagkatapos makipag-away, o direktang nakita siya bilang ang trepeo na kanyang ninakawan mula sa tagumpay. Ito ay isang uri ng pag-iisip na magkakaroon lamang ng mga babaeng Hapones. Ang malalakas ay maaaring pumatay at magnakaw, samantalang karaniwan na para sa mga babae ang kunin bilang mga premyo. Dahil pinalaki ni Noriko Okawa mula pagkabata, si Hanya ay natural na tinatrato bilang kanyang ampon na anak na babae bilang karagdagan sa kanyang laruan, dahil siya ay nagkaroon ng isang nakamamanghang hitsura mula pagkabata. Bagamat patay na si Okawa, hindi pa rin nagbabago ang pagiging alipin ni Hanya. Hindi niya naisip na sa anumang paraan ay hindi nararapat na sundin ang isang malakas na lalaki tulad ni Justin, ngunit sa halip ay nakaramdam siya ng kaba at nahihiya. Nilunok ni Justin ang kanyang laway bago umubo. Paglingon niya, tinanong niya, sa tingin mo ba ako ang iyong walang utak na ama? Hindi ako masyadong interesado sa iyong katawan. Pinipigilan kong tanungin ka kung naiintindihan mo ba ang buong Yamate sect kung ipapasa ko sa iyo ang talim ng demonyo. Hindi sinasadyang sabi ni Hanya. Nahihiya, mabilis niyang sinabi, I'm sorry your majesty Pluto. I thought you want to do that. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ngumiti ng mapait si Justin. Tila, ang babae ay mahigpit na sinanay ni Noriko Okawa kaya siya ay naging masunurin at umaasa. Ang pagpatay kay Okawa ay dulot lamang ng siga sa kanyang puso para sa paghihiganti. Kung talagang makakatagpo siya ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya na maaaring magpasuko sa kanya, madali siyang maging alipin ng taong iyon. Kamahalan Pluto, kung inaasahan mong makuha ang Yamate sect, hindi talaga ito mahirap kahit walang talim ng demonyo. Sa wakas ay naunawaan ni Hanya na si Justin ay nagkaroon ng interes sa pangunahing organisasyong ninja, Yamate sect sa Japan. Sumagot siya, ngayong patay na si Okawa, ako ang pinakamalakas sa Yamate sect. Ang mga ninja ay lubos na tapat. Hanggat nalalaman ang pagkamatay ni Okawa, ang posisyon ng pinuno ng Yamate sect ay natural na mahuhulog sa akin. Ganun lang ka-simple. Hindi inaasahan ni Justin na magiging ganito kadaling sakupin ang Yamate sect. Pangunahing gusto niya ang kapangyarihan nito dahil natatakot siyang mapunta ito sa mga kamay ng ibang tao, halimbawa makontrol ng ilang bansa. Iyon ay makakaabala lamang sa kanyang buhay sa Zenica. Sa halip na pabayaan niya ito, mas mabuting mag-isip siya ng paraan para sirain o masakop ito. Kung tutuusin, makakalakad siya sa Japan ng walang anumang hadlang at ituring niya itong tahanan kung nasa kamay niya ang Yamate sect. Maraming bagay ang magiging mas pinasimple. Hindi bababasa, ito ay isang disenteng tulong kapag siya ay gagawa ng kaguluhan para sa Brown Clan sa susunod na linggo. Sinabi ni Justin, dahil iyon ang kaso, ipapasa ko sa iyo ang talim ng demonyo at hahayaan kang mabuhay. Ikaw na ang bahala sa Yamate sect para palitan si Noriko Okawa. Hindi ko kailangan na maging mas loyal ka sa akin kaysa sa iyo ngayon, huwag ka lang gagawa ng katangahan kapag kailangan kitang gamitin. Siyempre, kung may mga darating para kunin ang Yamate sect. Pakiramdam ni Hanya ay parang nananaginip siya. Hindi lang siya kailangang mamatay, maaari pa rin siyang maging pinuno ng Yamate sect.
Higit sa lahat, parang gusto ni Justin na tulungan siyang masiguro ang kanyang kapangyarihan. Kamahalan Pluto, kung gayon ano ang dapat kong gawin ngayon? Naguguluhang tanong ni Hanya. Ngumisi si Justin. Magbihis ka muna. Mabilis na napansin ni Hanya na on display pa rin siya. Kaagad, sinuot niya muli ang kanyang damit bago tumayo sa kahihiyan dahil hindi siya naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Justin. Si Justin ay talagang nakakaramdam ng panghihinayang. Hindi pa siya nakakatikim ng babaeng ninja na ito dati. Sa kasamaang palad, siya ay kumilos sa isang labis na marangal na paraan kanina. Siya ay magmumukhang napakawalan Jie kung pupunta siya sa harap upang magsaya sa kanyang sarili ngayon. Dahil dito, kinailangan niyang iwaksi ang iniisip sandali. Hinawakan niya ang kanyang boses, sinabi niya, ang lugar na ito ay selyado na, sa palagay ko dapat mong malaman kung paano alagaan ang mga resulta. Nadumihan na ang aking kamiseta, kumuha ako kaagad ng isang disenteng. Kinalma na ni Hanya ang sarili. Matapos makinig sa utos ni Justin, agad siyang umalis sa looban. Pagkaraan ng ilang minuto, naglakad si Hanya na may dalang isang set ng mga bagong damit. Nang gusto niyang magbago para kay Justin, muli siyang pinagalitan ni Justin. Ang tanging magagawa niya ay ilagay ang mga damit sa mga kamay ni Justin bago tumabi. Nagpalit si Justin sa set ng mga damit at sinabi kay Hanya, nagagawa mo bang mag-disguise bilang Kawanako, tulad ng ginawa ng Nine-Tailed Arctic Fox? Tumango si Hanya. Bagaman hindi ito magiging walang kapintasan tulad ng sa kanya, maaari ko siyang gayahin sa karamihan. Naalala ni Justin na itinago ni Hanya ang sarili bilang Talia noon, kaya binanggit niya ito sa kanya. Kawanako is now dead after all. Ang pagpapalit ng tour guide nang wala saan ay mangangailangan ng magandang dahilan. Angkop na hayaan si Hanya na palitan siya. Bagamat masasabi niya ang authentic mula sa peke, tiyak na hindi masasabi ng grupo ng mga babae. Matapos ipaalam kay Hanya ang ilang bagay na gusto niyang harapin, mahigit isang oras na ang lumipas. Ang mga babaeng umiinom ng tsaa sa Nijo Castle ay dapat na nababalisa na, kaya't hiniling ni Justin sa kanya na mag-disguise bilang bagong bersyon ng Kawanako bago bumalik sa grupo, at iniwan ang iba pang mga bagay na aasikasuhin mamaya. Sa kabutihang palad, ang pagkuha sa Yamato sect ay madali at walang problema. Mabilis na sumuko ang ilang pangunahing matatanda nang makita ang talim ng demonyo sa mga kamay ni Hanya, kaya hindi nagtagal ang proseso. Kinailangan lamang nilang i-seal ang combat region para maasikaso ang resulta sa dilim. Sina Justin at Hanya na nakabalat kayo bilang Kawanako ay bumalik sa grupo ng mag-isa, natural na umiiwas sa maraming tanong. Ang biglaang pagpapalit ni Justin sa pananamit ay naging dahilan upang hindi nasiyahan ang mga babae. Nagreklamo sila na nag-shopping siya nang hindi nila nalalaman, talagang hindi katanggap-tanggap. Si Melinda ay mas mapagmasid at maalalahanin. Masasabi niya na si Justin ay hindi mukhang nag-shopping. Nagtanong siya, okay ka lang ba? Siyempre, hindi sasabihin ni Justin ang katotohanan, hindi dahil natatakot siyang sabihin ito ni Melinda, ngunit ito ay isang bagay na nasa ibang mundo. Ayaw niyang mag-alala siya. Mukha ba akong hindi? Nagpalit lang ako dahil nabasa ang damit ko dahil sa ulan, sabi ni Justin. Sino ang nagtanong sa iyo na tumakbo? Kontento ka na ba pagkatapos na mabasa sa ulan? Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang hindi handang magsabi si Justin ng higit sa kinakailangan. Ang Kawanako na disguise ni Hanya ay hindi masyadong madaldal. Sa kabutihang palad, walang nakaisip na mali. Siya rin ay isang babaeng Hapon kung tutuusin, hindi banggitin na nakatanggap siya ng propesyonal na pagsasanay. Hindi dapat magkaroon ng maraming problema para sa kanya upang maging isang maliit na tour guide. Gabi na, hindi na pinaplano ng grupo ng mga tao na manatili pa sa tourist attraction. Dahil dito, sunod-sunod silang bumalik sa bus. Sumimangot si Justin nang bumalik siya sa kanyang upuan. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso at iba pang organ. Isa pa, pati ulo niya nahihilo. Nang maramdaman niya ang mga abnormalidad na ito, agad na nag-alala si Justin nang tingnan niya ang kanyang katawan.
Naisip niya na ang mga radioactive elements na dating pumipigil sa kanya ay hindi magkakaroon ng anumang epekto sa kanyang pag-abot sa antas ng rebirth. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga elementong ito ay hindi tuluyang naglaho pagkatapos niyang mapigil ang mga ito. Kumilos pa sila na parang tumor na sumakop sa kanyang katawan, kaya lang humina ang epekto ng gamot. Dati siyang naglilinang ng panloob na enerhiya, kaya hindi epektibo ang gamot. Gayunpaman, ang natitirang mga sintomas ay malinaw na nagpakita muli nang siya ay niluwag ang kanyang sarili. Alam ni Justin na ito ay hindi isang maliit na issue, dahil ang gamot ay hindi maalis kahit na ang kanyang panloob na enerhiya ay nakamit ang antas ng full cycle. Ito ay napatunayang mahirap pakitunguhan. Damo Noriko Okawa. Ang gamot na binigay mo ay talagang napigilan ako. Nag-isip sandali si Justin. Pinag-iisipan niya kung dapat niyang hilingin sa dalubhasa sa droga na si Jane na tingnan ang kanyang katawan, dahil mas maginhawa ang pagpayag sa isang siyentipiko na makitungo sa mga bagay na may kaugnayan sa agham. Posible para sa kanya na paalisan ang mga lason mula sa kanyang katawan, ngunit hindi niya kinakailangang ilabas ang mga radioactive na elementong ito. Nang maisip niya ito, kinuha ni Justin ang kanyang telepono. Bagamat hindi siya makatawag sa telepono, maaari siyang magpadala ng email sa pamamagitan ng internet service sa Japan. 331. Nanatiling mapayapa at tahimik ang natitirang ilang araw ng kanilang paglalakbay. Si Hanye na itinago bilang kawan ako ay sinunod ang schedule para maging tour guide sa loob ng 5 araw ng propesyonal. Gayunpaman, naramdaman ni Melinda na nakaranas si Justin ng ilang pagbabago sa paglalakbay. Hindi niya masabi kung ano ang partikular na naiiba, ngunit naramdaman niya na ang aura ni Justin ay mas kalmado kaysa dati. Dahil ba mas naging malinaw ang pagtingin ko sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon na pakikipag-ugnayan? Naisip niya. Katulad ng sinabi ni Justin kanina, marami pa silang oras para magkaintindihan sa hinaharap. Tiyak na lalalim ang kanilang pagmamahalan dahil mas kilala nila ang isa't isa. Nagbigay ito ng lubos na kumpiyansa kay Melinda. Gayunpaman, labis siyang nagulat sa katotohanang hindi hiniling ni Justin na gawin ang ganoong uri ng aktibidad sa mga sumunod na gabi. Hindi niya naramdaman na masama ito. Dahil maraming tao sa paligid, masakit kung malalaman ang kanilang relasyon, ngunit nakaramdam pa rin siya ng malabo na panghihinayang. Gayunpaman, hindi niya pa rin sinisisi si Justin sa pagtrato sa kanya ng malamig. Sa kabilang banda, si Justin ay may mga paghihirap na hindi niya masabi. Mula noong araw na napansin niya na ang radioactive na gamot ay nasa kanyang katawan, at hindi maalis gamit ang panloob na enerhiya, nakaramdam siya ng problema. Ang gamot ay parang isang maliit na bomba na nakakabit sa lahat ng kanyang mga selda. Sa bawat oras na sinubukan niyang linangin ang panloob na enerhiya upang alisin ito, nakakaramdam siya ng matinding pag-urong. Kung siya ay naging isang maliit na pabaya, napaka-posible para sa isang chain reaction na masimulan, na posibleng magdulot ng kanyang katawan na magdusa ng mabibigat na internal na pinsala. Kasabay nito, ang elemento ay lubhang nakakapinsala sa mga ordinaryong tao. Kailangang banggitin na nakakonsumo siya ng puro polonium solution na nagkakahalaga ng $40 milyong. Hinanap ni Justin ang presyo sa merkado para sa polonium at ang toxicity nito. Napagtanto niya na ang bawat gramo ng polonium ay maaaring pumatay ng 10 milyong ordinaryong tao, habang ang halagang natupok niya ay maaaring pumatay ng 60 milyon sa kanila. Sinimulan pa nga ni Justin na humanga sa kanyang sarili, at higit na tumangala sa kapangyarihan ng Endless Resolve Restoration Scripture. Ang pagtaas sa level 9 mula sa level 8 ay nagbigay daan sa kanya na makayanan ang isang lason na kahit 60 milyong tao ay hindi kayang labanan ng magkasama. Bagay na hindi niya pinangarap na isipin noon. Tila talagang tumaas ang kanyang lakas sa isang bagong antas. Hindi pa rin ito nagsasama ng anumang iba pang nakamamatay na elemento. Matapos malaman ang sitwasyon, sumuko si Justin na pilitin ang mga lason na lumabas sa kanyang katawan gamit ang panloob na enerhiya. Kaya lang niyang gawin ang lahat para mapigilan ang toxicity. Pinlano niyang humingi ng tulong kay Jane pagkatapos nitong sumugod mula sa Europa dahil hindi siya naglakas loob na magulo sa mga bagay na pang-agham.
Ngunit ito rin ang naging dahilan para hindi siya maglakas loob na makipag-close sa ibang tao, lalo pa ang pag-eehersisyo kasama si Melinda. Kung kahit isang bakas ng lason ay pumasok sa katawan ni Melinda, pagsisisihan niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Malapit nang matapos ang biyahe, ngunit hindi pa ito nasisiyahan sa grupo ng mga kababaihan. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga pitaka at credit card ay walang laman. Hindi sila aabot sa pagkuha ng pautang para makabili ng mga handbag o mga pampaganda. Ang tanging nagawa nila ay ang bumalik na malungkot. Ang huling lugar na kanilang pupuntahan ay ang Osaka, habang ang flight mula Kansai International Airport papuntang Stonegate ay binalak sa umaga. Ang paliparan na ito ay itinayo sa karagatan, sa lupang nakuha mula sa land reclamation. Kapansin-pansin pa rin ang tanawin sa daan patungo sa paliparan sa pamamagitan ng napakalaking tulay na tumatawid sa dagat. Pagdating nila sa electronic ticketing counter, sinabi ni Justin kay Melinda na nasa tabi niya, "Hindi na ako babalik sa inyo sa pagkakataong ito. May mga gagawin pa ako sa Japan. Kailangan kong sumakay ng flight papuntang ibang lungsod." Natigilan si Melinda. Hindi niya alam ang biglaang pagbabago ng plano ni Justin. Nakakunot ang noo niyang tanong, "Seryoso ka ba talaga o nagbibiro ka lang?" "Syempre seryoso ako. Umaasa ang isang kaibigan ko na pumunta ako sa iba para manatili sa iba ng ilang araw. Bakasyon pa rin natin kung tutuusin. Baka bumalik ka muna, nakabook na ang flight ticket ko. Aalis ako mamaya," nakangiting sabi ni Justin. Alam ni Melinda na si Justin ay nakatira sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Hindi na siya nagulat nang mabalitaan niyang may kaibigan ito sa Japan. Bagamat hindi siya masyadong masaya na sinabi sa kanya ni Justin ang tungkol dito noong huling minuto, dahil alam niyang si Justin ay hindi isang walang ingat na tao, nag-aalinlangan siyang nagtanong, "Ang iyong kaibigan ba ay isang kagandahan?" Nanlaki ang mata ni Justin. "Paano ka napunta sa ganyan?" Madali itong mahulaan dahil sinusubukan mong itago ito." Gusto talaga ni Melinda na kumagat sa braso ni Justin para mailabas ang kanyang galit. Inisip niya kung bakit naging maayos ang ugali niya nitong mga araw na ito ay dahil sa ibang babae ang iniisip niya. Tumawa si Justin at mahinang sinampal ang balakang ni Melinda. "Stop overthinking, it's for a serious matter. I'm just not in a position to tell you about it. You're not a woman who would behave unreasonably, go back obediently and don't think about it anymore." Sino ang nagsabing hindi makatwiran, medyo bumuti na ang pakiramdam ni Melinda. Medyo malungkot, sinulyapan niya si Justin bago sinabing, "Ingatan mo ang iyong sarili kung gayon." Tumango si Justin. Kailangan talaga niyang alagaan ang sarili niya. Ang iba pang mga kasamahan ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang pagbabago ng mga plano. Pinagalitan nila si Justin sa hindi nila pagsasama-sama para maglaro sa Japan ng ilang araw, dahilan para mabilis itong umalis sa takot. Pagkatapos magpaalam sa kanila, dumating si Justin sa terminal para sa kanyang paglipad. Pagkaupo, isang itim na buhok, magandang babae na may suot na maliit, itim na waistcoat at isang purple, low-neck na sweater kasama ang isang pares ng tight-fitting jeans. Siya si Hanya na nagbago pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Magalang na sinabi ni Hanya, "Kamahalan Pluto, kailangan mo ba akong gamitin ang aming pribadong jet?" Ilang beses na kinusat ni Justin ang kanyang mga mata. "Anong private jet? Mayroon kaming mga eksklusibong jet sa bawat paliparan sa Japan. Hindi ito alam ng publiko dahil ito ay isang sikreto. Lahat sila ay nasa serbisyo mo anumang oras," paliwanag ni Hanya. "Ako." Itinuro ni Justin ang kanyang daliri kay Hanya habang hindi siya nakaimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, "Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Hindi ko kailangang mag-book ng flight ng mas maaga. Alam mo ba na maaari akong makatipid ng higit sa $1,000? Nagkamali, sinabi ni Hanya, "Kamahalan Pluto, hindi mo sinabi sa akin kung saan ka pupunta kanina, at hindi mo tinanong kung may eroplano ba ako o wala." Napagtanto ni Justin na tiyak na hindi niya sinabi kay Hanya ang tungkol dito. Ang babaeng ninja na ito ay natakot sa kanyang inasal nang siya ay naging sanhi ng patayan noong araw na iyon. Bakit siya maglakas loob na tanungin ang kapwa na kahit si Noriko Okawa ay walang magawa laban sa kung saan?
Kamakailan ay nagawa niyang isecure ang kanyang buhay. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Sige, sige. Dalhin mo ako doon. Gusto kong makapunta sa Sapporo sa Hokkaido. Damn it, you better be more intuitive in the future. Masunurin namang tumango si Hanya. Hindi na siya mukhang cool na babaeng ninja, kundi isang maid na. Hindi sanay si Justin na makita ang kanyang gawi. Hindi niya alam na sinimulan na siyang tretuhin ni Hanya bilang kanyang Panginoon mula nang payagan siyang mabuhay. Natural, napakalambot niyang kumilos. Naglakad siya sa isang VIP channel kasama si Hanya na nakaakit ng hindi mabilang na mga tingin ng mga lalaki sa daan, at sa wakas ay nakarating sa eksklusibong lugar ng Yamate Sect sa airport na binanggit ni Hanya. Isa itong pribadong mini passenger plane, isang luxury model na espesyal na ginawa ng Airbus na may napakataas na presyo. Ayon kay Hanya, lahat ng paliparan sa Japan ay may mga eroplano na kabilang sa Yamate Sect. Hindi maiwasan ni Justin na isipin na dati ay minamaliit niya ang net worth nito. Bagamat wala silang kasing daming elite gaya ng Takamagahara, tiyak na may mas maraming mapagkukunan ang Yamate Sect. Ang mundong ito ay hindi isa kung saan namumuno na ang purong kakayahan sa pakikipaglaban. Pumasok si Justin sa maluwag na cabin, nakakita lamang ng isang set ng mga sofa sa loob na gawa sa Italy gamit ang balat ng USA, iba't ibang muebles at dekorasyon na ginawa gamit ang mahogany at redwood bilang karagdagan sa maraming bote ng alak. Ito ay hindi mukhang isang eroplano, ngunit isang hotel sa halip. Tinawag siyang Diyos ng mga tao sa labas. Maliit na BMW M3 lang ang kanyang minamaneho sa mga kalye sa Zenica, not to mention na siya ang nakatapak sa accelerator, dahil wala man lang siyang driver. Ang masama pa nito, hiniram ang sasakyan sa kanyang asawa. Iniisip ni Justin kung siya ay masyadong konserbatibo. Nang siya ay bumalik sa bansa, determinado siyang tumanggi na ibalik ang pera na pinarangalan ng mga tao, dahil gusto niyang umasa sa kanyang sarili upang magtabi ng pagkain sa mesa. Bagamat mas magiging kahanga-hanga siya sa ganitong paraan, hindi ba ito sa halip ay hanggal sa katunayan? Nadama ni Justin na kailangan niyang pag-isipan ang tanong na ito tungkol sa kanyang mga halaga sa buhay pagkatapos bumalik. Sinundan ni Hanya si Justin sa marangyang eroplano. Nagpalit siya ng light purple na kimono, na may pink na waistband na eleganteng nakatali sa likod niya. Bagamat ayon sa tradisyon ng Hapon, ang mga babaeng walang asawa na nakasuot ng mga kimono ay kailangang isara ang lahat, maliwanag na sinasadya ni Hanya na gawing mas malawak ang V-neck, na nagpapahintulot sa kaguluhan sa loob na lumitaw ng labis na kapansin-pansin. Hindi alam kung sinusubukan niyang pasayahin si Justin, o may ibang plano sa halip. Lumapit si Hanya na may hawak na plato. Ang masaganang halimuyak ng mga natural na bulaklak na dala nito ay agad na gumising kay Justin na nakahiga sa sofa. Kamahalan Pluto, ang steak na ito ay espesyal na ginawa namin sa Yamate Sect. Ginawa gamit ang bigas mula sa Hokkaido at tubig mula sa Nishinomiya gamit ang aming espesyal na pamamaraan ng paggawa ng serbesa, ito ay ganap na naiiba sa mga nasa labas. Ito ay angkop na ubusin sa paglalakbay. Inilagay ni Hanya ang plato sa harap ni Justin bago maingat na ibinuhos ang steak para sa kanya. Matagal nang napansin ni Justin ang halimuyak ng rice wine. Hindi pinansin ang lahat, itinaas niya ang tasa at natapos ang lahat ng sabay-sabay. Biglang nakita sa gilid ng mga mata ni Justin ang puting nyebe na balat sa loob ng kimono ni Hanya na nagsisilbi sa kanya habang nakaluhod ito sa lupa. Walang anumang damit na panloob na naging dahilan upang lumitaw ang kanyang mga nakaunat na perba. Paano kaya ito? Hindi ba niya hinihintay na gumawa ako ng krimen? Bagamat naramdaman ni Justin na siya talaga ang may ganoong intensyon, siya ay magiging masyadong mura kung ito ay madaling sumunggab sa kanya. Bilang resulta, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ka at gawin mo ang iyong mga gamit. Huwag kang maghintay sa tabi ko, hindi ko kailangang pagsilbihan. Makikita sa mga mata ni Hanya ang pagkadismaya. Pero marahan pa rin siyang tumayo at umalis pagkatapos yumoko. Gayunpaman, tinawagan siya muli ni Justin bago siya nagkaroon ng oras na umalis. Saglit lang. Lumitaw si Joy sa pagitan ng mga kilay ni Hanya.
Paglingon niya, tinanong niya, "Kamahalan Pluto, ano pa ang kailangan mo?" Ngumisi si Justin. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nagbuhos siya ng sake at nagtanong, "Dahil ang Yamate Sect ay may napakalaking network, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa kumpanya ng airline. Hilingin sa kanila na i-refund sa akin ang tiket na halos 1,000 Zenaiken dollar. Hindi man lang ako sumakay sa eroplano, hilingin mo lang na kunin nila ako ng refund." Si Hanya, isang genie na hindi kumukurap kapag pumatay, biglang naramdaman na nanlambot ang kanyang mga binti. Muntik na siyang madapa at bumagsak sa lupa. Kaya, kahit na ang mga Diyos ay maaaring maging ganitong kuripot. 332. Ang mapahamak na kasal ni Joyce ay gaganapin sa Otaru City sa Hokkaido makalipas ang 2 araw, sa cruise ng pamilya Brown sa Ishikari Bay. Ang tumpak na ibinigay na impormasyong ito ay ginawa ng Makidan pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat. Nang maunawaan ang sitwasyon, hindi nagmamadali si Justin na magdulot ng kaguluhan. Mabilis siyang pumunta sa Sapporo ng Hokkaido para makilala si Jane. Katatapos lang ni Jane ng isang seminar sa isang siyentipikong institusyon na tinatawag na Royal Society of London. Bilang isang manunood at ang huling hukom, nabalisa siya matapos matanggap ang email ni Justin, alam na kailangan niya ng tulong. Ngunit sinabi ni Justin na siya ay pansamantalang magaling, kaya sinubukan niya ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pag-aalala at dumating lamang sa Japan pagkatapos ng seminar. Kakalabas lang ni Justin sa airport sa Sapporo. Nakasuot ng brown coat at pulang scarf, naghihintay na sa kanya si Jane habang nakatayo sa tabi ng puting Nissan 370Z. Mukhang matagal na siyang naghihintay. Ang bahagyang kulot, mahaba, at aware na buhok ni Jane ay nakitang kapansin-pansin sa karamihan. Ang kanyang espesyal na background ng pamilya at pambihirang katalinuhan ay nagbigay sa batang babae na ito ng karisma ng isang mature na Caucasian na kagandahan. Ang kanyang katangi-tanging at halos walang kapintasan na mukha ay nagparamdam sa mga lalaking sumusulyap sa kanya, kaya hindi siya natama ng mga playboy. Napakunot ang noo ni Jane nang makita niyang lumabas ng airport si Justin kasama ang isa pang Japanese girl. Maliwanag, pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa interes ni Justin sa aspetong iyon. Siya na ba ang bago mong mahal? Sumulyap si Jane kay Hanya at hindi na siya nilingon. Tumawa si Justin. Mukha ba akong isang tao na casual? Hindi ka mukhang isa ka, diretsyong sabi ni Jane. Hinawakan ni Justin ang kanyang ilong at sinabing, "Pumasok muna tayo sa kotse." Pagkatapos ay sinabi niya kay Hanya, "Sunduin ka ng mga tauhan mo. May kailangan akong asikasuhin." Magalang na yumuko si Hanya habang nakatingin kay Justin na pumasok sa kotse ni Jane. Pagkaalis ni Jane sa airport, sinabi ni Justin, "Iyan ang bagong pinuno ng Yamate Sect, na pinangalan ng Hanya." Si Jane ay mukhang hindi niya inaasahan na iyon ang tunay niyang pagkatao, dahil baka sa kanyang mga mata ang pagtataka. Hindi ba't ang pinuno ng Yamate Sect na si Noriko Okawa? Maya-maya pa, may naisip agad siya. Bahagyang ibinuka ni Jane ang kanyang bibig sa gulat, sinabing, "Justin, posible bang napatay mo si Noriko Okawa?" Ngumisi si Justin. "Yes, he's dead, but I can't be considered the who did it. I'll explain the details later. Dalhin mo muna ako sa isang lugar para tingnan ang kondisyon ng katawan ko. Nakaramdam ako ng discomfort sa buong katawan ko." Tumango si Jane, ngunit mukhang hindi pa rin lubos na naniniwala sa sinabi nito. "Bakit ka nalason? Hindi ko akalain na kahit sino ay matagumpay na lason ka. Hindi ito maipaliwanag sa maikling panahon." Napabuntong hininga si Justin. "Hiniling ko sa isa sa aking mga mag-aaral na alisin ang laman ng isang Bioengineering Research Institute bago ako pumunta rito. Maaari tayong pumunta kaagad doon upang magsagawa ng komprehensibong inspection." Hindi na nagpatuloy si Jane sa pagtatanong. "May mga estudyante ka talaga sa buong mundo." Tumingin si Justin kay Jane na may kakaibang tingin. Ang batang babae na ito ay may napakaraming estudyante na ang edad ay maaaring ang kanyang mga tiyuhin at tiyahin. Bahagyang natuwa si Jane. "Hindi ko nais na kunin sila, ngunit wala akong pagpipilian dahil nakikiusap sila sa akin na panatilihin ang mga ito."
Tumingin si Justin kay Jane na may nakaka-relax na ekspresyon. Nakaramdam ng panghihina ng loob, nagtanong siya, bakit parang iba ang hitsura mo sa tuwing nakikita kita? Masayang ngumiti si Jane. Dahil private silang nagkikita, hindi naglagay ng kahit anong makeup si Jane. Ang kanyang perpekto at flawless na mukha ay lumitaw na sariwa at kaaya-aya. Ibinaling niya ang kanyang ulo para commendat kay Justin bago sinabing, pakiramdam ng matandang babae na parang Sol siya. Maaring dahil mas matanda pa ako ng 1 taon. Alam mo na ang mentalidad ng mga babae ay talagang madaling magbago. Dati, natatakot ako sa tuwing nakikilala kita, ngunit naramdaman kong hindi ka talaga nakakatakot mula nang makita ka sa Hong Kong. Sa halip na sabihin na ikaw ang aking tagapagligtas o mas malakas na ulo, ito ay itinuturing na isang kaibigan. Nakangiting sumagot si Justin, anak ka talaga ni Catherine. Pero hindi ko sinabing gusto kong maging tagapagligtas at pinuno sa inyong dalawa. Kayo ang masyadong tumitingin sa akin. Talagang makaluma at mahirap ako. Higit sa lahat, ang pangalan ko ay hindi kasing haba ng pangalan ninyo. Mukhang kilala mo ang sarili mo, seryosong sabi ni Jane. Awkward na ngumiti si Justin. Nang iligtas ko kayo ni Catherine 8 taon na ang nakararaan, wala akong alam na isang batang tulad mo ang makapagbibigay sa akin ng napakalaking tulong. Huwag mo akong tawaging bata, galit na tinitigan ni Jane si Justin. Hindi naman ako mas bata sa'yo. Pagkatapos niyang magsalita, marahas na tinapakan ni Jane ang accelerator, dahilan upang bumaril ang puting 370Z sa highway na parang rocket. Ang research institute na binanggit ni Jane ay matatagpuan sa isang bundok malapit sa isang loch. Isa itong malaking silver gray na gusali na itinayo sa ibabaw ng isang malaking lugar, na pag-aari ng isa sa mga estudyante ni Jane. Ngunit ang kanyang estudyante ay matagal nang pinaalis ng hindi etikal na magandang gurong siyentipiko. Sinundan ni Justin si Jane sa lugar ng trabahong aseptiko sa Instituto ng Pananaliksik. Si Jane mismo ang kumuha ng sample ng dugo ni Justin sa isang napakasanay na paraan. Gayunpaman, hindi ma-extract ng ordinaryong kagamitan dugo ni Justin dahil ang kanyang balat ay sobrang tigas. Kinailangan niyang makipagtulungan sa pamamagitan ng paglinang ng panloob na enerhiya bago pilitin ang isang patak ng dugo sa test tube. Maaari kong suriin ang lahat ng impormasyon sa loob ng halos kalahating oras. Hintayin mo ako sa labas. Nang magsimulang magtrabaho si Jane, kumilos siya sa isang hindi kapani-paniwalang seryosong paraan, direktang hinabol si Justin. Naunawaan ni Justin ang personalidad ng babae. Ang mga henyo ay palaging may isang uri ng paranoia sa mga larangan na kanilang pinaghusayan, na kadalasan ay ang dahilan ng kanilang tagumpay. Pagkatapos lumabas ng silid, hinanap ni Justin ang pinakamalapit na hagdanan at naglakad patungo sa bubong ng Instituto ng Pananaliksik. Gawa sa kahoy ang sahig ng rooftop. Sa di kalayuan ay natanong niya ang karagatan at ang napakaraming tradisyonal na bahay ng Hapon na malapit dito. Bagamat talagang malamig sa Hokkaido sa panahon ng taglamig, hindi naapektuhan si Justin. Masaya siyang tinatangay ng tuyo at malamig na hangin habang tahimik na naghihintay sa resulta ng pagsusuri ni Jane. Makalipas ang wala pang kalahating oras, naglakad papunta sa bubong si Jane na nakasuot ng puting coat na may hawak na report. Lumingon si Justin at napansin ang ekspresyon ni Jane. Masasabi niyang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan. Ang kanyang asher na mga mata ay naglalaman ng alab ng galit, na parang gusto niyang lumunin si Justin na nasa kanyang harapan. Sa paghusga sa iyong hitsura, sa palagay ko ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa naisip ko. Tanong ni Justin habang ngumisi. Isa lang siyang pasyente habang si Jane naman ay doktor niya, natural lang na duwag siya. Binuksan ni Jane ang folder habang malamig na nagtanong, sabihin mo sa akin sa totoo lang, ano ang pinagdaanan mo? Paano ka nakakonsumo ng ganyan? Bahagyang nanginginig ang boses ni Jane. Parang nabalisa siya. Alam ni Justin na hindi niya siya kayang itago sa dilim dahil may kinalaman ito sa sarili niyang buhay. Kaya, dahan-dahan niyang isinalaysay ang kanyang paglalakbay, mula sa pagkikita ng 17, hanggang sa maakit sa balangkas na itinakda ni Noriko Okawa, Blue Storm at ng 2 demonyo mula sa Takamagahara.
Nang ubusin niya ang tsaa na ginawa ng 17, dahil medyo hindi na makontrol ang kanyang emosyon, ininom niya ang lahat ng likido ng walang ingat. Pagkatapos noon, hindi na binanggit ni Justin ang tungkol sa pagkakaroon ng breakthrough sa level 9 nanograms endless resolve restoration scripture. Sa madaling salita, pinatay niya silang lahat habang si Hanya ay palihim na nag-atake sa walang pagtatanggol na si Okawa, kinuha ang kanyang buhay bago kunin ang Yamate sect at isinumpa ang kanyang katapatan sa kanya. Habang nakikinig si Jade sa kanyang pagsasalita, medyo natubagan ang kanyang mga mata. Nakatingin kay Justin gamit ang kanyang namumulang mga mata at napakagat sa kanyang mga labi, malamig niyang sinabi, ganoon ba kaimportante sa iyo ang 17? Napakahalaga na hindi mo man lang masabi ang ganoong kababaw na plano. Napakahalaga na hindi ka handang tanggapin ang katotohanan na siya ay namatay. Hindi na nga si Justin na tumingin ng diretso sa mga mata ni Jane. Sa katunayan, ang kanyang puso ay palaging natatakpan ng anino, hindi pa banggitin na may pag-asa na nakatago sa loob para sa posibilidad na ang 17 ay nabubuhay pa. Maliwanag, sinamantala ng nine-tailed Arctic Fox ang kanyang kahinaan para labanan siya. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang lilipulin ng kanilang mga kaaway kapag nawala ang iyong proteksyon, ilang lugar ang magiging impyerno sa mundo ng mga tao dahil sa kawalan ng pinuno, at ilang mga tao ang magpupumilit na pumatay para sa bato ng Diyos pagkatapos mong mamatay. Sa galit, marahas na sinampal ni Jane si Justin sa kanyang mukha. Sampal. Hindi ito naiwasan ni Justin, sa halip ay tahimik na tumanggap ng sampal. Tumulo ang luha sa mga mata ni Jane. Ang sarili mo lang ang iniisip mo. Naisip mo na ba kung gaano karaming mga taong nagmamahal sa iyo ang malulungkot para sa iyong kamatayan? Patay na ang 17 mo. Matagal na siyang namatay. Baka gusto mong hayaan ang ibang taong nagmamahal sa iyo na magdusa magpakailanman dahil sa pagkamatay ni 17. Walang sino man ang mabubuhay ng walang hanggan. Ikaw ay isang Diyos, maaari kang mabuhay magpakailanman, ngunit hindi namin magagawa. Umaasa lang kami na makikita ka namin sa tabi namin kapag nabubuhay pa kami. Mahal ka man, kinasusuklaman, malungkot, o nalulumbay o hindi, huwag mo kaming iwasan. Dahil kahit nasa panganib man kami o wala, patay o buhay, handa pa rin kaming magtiwala sa iyo. Paano ka naman? Tinago mo ang iyong sarili na magtago sa Zenica, at iniisip mo kung ano ang ginagawa mo para protektahan kami. Yang. Masyado kang makasarili. Si Justin ay nakatayo pa rin sa lupa. Pagtingin kay Jade na humihikbi, na puno ng masalimuot na emosyon ang kanyang isip. Masyado ba talaga akong makasarili? Bagamat ang ibinigay niyang dahilan para bumalik sa Zenica ay dahil tapos na siya sa buhay na walang tigil sa pagpatay. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang natatakot siyang masaksihan ang pagkamatay ng mga tao sa kanyang paligid. Hindi alintana kung sila ay kanyang mga kaibigan o subordinate, paano niya titingnan ang mga taong inaalagaan niya na namamatay para sa kanya. Siyempre, kasama na rin ang mga babaeng nagmahal sa kanya at minahal niya. Naalala ni Justin ang katulad na titig at aura ng 17. She must be hate him now? Just like what Jane said. He was overly selfish. Justin. Pinunasan ni Jane ang kanyang mga luha at kinalma ang sarili. Alam mo ba na? Posible talagang mamatay ka. 333. Nang marinig ang conclusion ni Jane, hindi sigurado si Justin kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Siyempre naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Kung may mangyari sa kanya, ang pinakamasamang maaaring mangyari ay ang lubos na pagkasira ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa isang kahulugan, ito ay walang pinagkaiba sa pagkamatay sa mundong ito. Sobrang seryoso ba? Tanong ni Justin sa hindi kilalang paraan. Tumango si Jane. Sa ngayon, ang bawat patak ng dugo sa iyong katawan ay may halong hindi mabilang na dami ng mga nakamamatay na lason, kabilang ang mabibigat na metal at radioactive. Mayroon pa ring iba't ibang komplikadong compound. Anuman sa mga elementong ito ay maaaring magdulot ng walang katapusang pagkamatay, lalo na ang mga radioactive. Ang lahat ng mga elemento sa iyong katawan na pinagsama ay maaaring gamitin upang bumuo ng 10 nuclear bomb bilang isang konserbatibong pagtatantya.
Tip ni Master, sa Ross nuclear bomb, ay nakasulat bilang ****. Oo, 2 asterisk lang. Sa ilang kadahilanan, na-censor ito, kaya hulaan ko lang kung ano iyon. Mariing napalunok si Justin. Sigurado ka bang makakaabot ito hanggang sa ang katawan ko ay naglalaman ng 10 nuclear bomb? Ano pa ba sa tingin mo ito? Kailangan ko bang maging ganito kabaliw kung hindi? Alam mo ba na kahit ako ay hindi ka panipaniwala na nakatayo ka pa rin sa harapan ko na parang walang nangyari? Malakas na sigaw ni Jane dahil wala na siyang pakialam sa paraan ng pananalita na natutunan niya sa edukasyon ng mga marangal na pamilya. Lihim na pinuri ni Justin ang pamamaraan na ipinasa ni Song Tianxing. Kahit na ito ay maaaring itago. Ibig sabihin, ang silangang martial arts kapag sinanay sa sukdulan, ay mas nangingibabaw kaysa sa banal na kapangyarihan ng mga Diyos. Hindi lang niya alam kung may pagkakataon ba siyang umunlad sa mas mataas na antas, dahil natapos na niya ang pagsasanay sa huling antas ng Endless Resolve Restoration Scripture. Walang ibang mga pamamaraan na maaari niyang subukan. Dahil napakaseryoso mo, maliligtas pa ba ako? Ito ang tanong na pinaka-nababahala ni Justin. Nakakunot noong sinabi ni Jane, posible talagang sirain ang mga nakakapinsalang substance na ito. Bagamat world-class ang teknolohiya ng Blue Storm, tiwala ako sa pakikitungo sa anumang substance hanggat natuklasan na ang mga ito. Ang problema ay kumalat na ang gamot sa iyong katawan sa lahat ng iyong mga ugat at art area, hindi banggitin na ang karamihan sa mga tissue ay nahawaan na. Kahit na gusto kong i-neutralize ang mga sangkap na ito upang hindi man-neutralize ang iyong katawan na posible. Pagkatapos ng lahat, ito ay katumbas ng pakikipaglaban sa lason gamit ang lason bagamat maaari nitong pangalagaan ang lahat ng mga sangkap na kasalukuyang nasa iyong katawan, ito ay magdadala ng iba pang mga nakakapinsalang sangkap sa iyong katawan. Saglit na nag-isip si Justin bago sinabing, kung gayon, paano kung maaari kong tipunin ang lahat ng nakakapinsalang sangkap sa isang lugar, magagawa mo ba itong harapin sa ganitong paraan? Natigil. Song Changsen or Tudor. Natigilan si Jane. Nagulat siya, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, kaya mo ba talaga? Paano ito posible? Wala talagang mga teoryang siyentipiko na ginagawang posible ito. Hindi ito agham, sabi ni Justin, nasiyahan, ito ay panloob na enerhiya. Internal na enerhiya. Napaisip sandali si Jane. Ito ba ang Zen-Aiken martial arts na sinabi mo sa akin na nagsasanay ka? Ang mga mahiwagang bagay na tulad niyan ay tiyak na walang mga siyentipikong teoryang pagbabatayan. Tama, nagkaroon ako ng isang pambihirang tagumpay 2 araw na ang nakakaraan. Sa palagay ko ay makakamit ko iyon kung susubukan ko ang aking makakaya. Bagamat tiyak na mararamdaman ko ang matinding sakit kung gagawin ko iyon, matitiis ko ito sandali at pilit na ilipat ang mga sangkap na ito sa isa sa aking mga organo. Lubos akong kumpiyansa na magagawa ko iyon, sabi ni Justin. Naglakas loob lang siyang magsabi ng ganoon pagkatapos maabot ng kanyang panloob na enerhiya ang 9 na antas. Wala na siyang magawa noon. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Jane. Kung magagawa mo ito, ang tanging problema na natitira ay gumawa ng isang antidote upang ma-neutralize sila. Ito ay hindi masyadong malaking problema para sa akin. Maraming mga siyentipiko sa Blue Storm ang aking mga estudyante. Ngumiti ng pilit si Justin. Ang mga estudyanteng tinuruan mo ay nagdudulot sa akin ng problema ngayon. Maswerte ka na walang sino man sa mga estudyante ko ang nakakaalam ng Zen-Aiken medicine na lagi mong pinag-uusapan ng Zen-Aiken. Tila hindi na nag-aalala si Jane habang nagpapakita ng ngiti. Zen-Aiken medicine. Bakit? Paliwanag ni Jane, dahil sa mundong ito, ang mga gamot lang na gamot na may likas na Zen-Aiken ang mahirap ipaliwanag gamit ang mga siyentipikong teorya. Marami sa kanila ang may hindi maisip na dami ng komplikadong nakapalibot dito. Sinubukan kong pag-aralan ang isang uri ng Zen-Aiken medicine pill noon.
Sa wakas, napagpasyahan ko na ang komposisyon ng gamot ay gumamit ng hindi bababa sa 10 hanggang 15 taon para bumuo, at ang pagtatansya ko ay nangangahulugang hindi ito tumpak sa pag-aaral. Nalasan ka ng isang bagay mula sa Zen-Iken Medicine, baka kailangan mong mabuhay ng 10 taon na may 10 nuclear bomb sa iyong katawan. Walang tigil na pawis ang likod ni Justin. Sa paghusga mula sa sitwasyon, dapat niyang ihinto ang pagtingin sa mga lason na ito. Kung talagang nilason siya ng isang baliw gamit ang kombinasyon ng gamot na Zen-Iken, talagang kailangan niyang isuko ang panghihipo sa mga babae sa buong buhay niya. Medyo nakakaawa si Jane. Si Justin ay hindi nag-alala na ang kanyang katawan ay may dalang mga bombang nuclear, ngunit nag-aalala tungkol sa hindi na muling pakikisalamuha sa mga babae. Dahil may nakitang solusyon, at kailangang harapin ni Justin pagkaraan ng 3 araw, hindi na ipinagpaliban pa ni Jane ang paggamot. Nakipag-ugnayan siya sa mga supplier ng mga sangkap sa pinakamabilis na paraan na posible, at nagplanong bumuo ng isang antidote sa loob ng 2 araw. Ang mga tao lamang na tulad ni Jane ang nang-ahas na mangako ng pagbuo ng isang antidote sa loob ng 2 araw. Kung tutuusin, ang mga taong bumuo ng ganitong uri ng droga ay nasa antas ng kanyang mga estudyante. Matapos makinig sa serye ng mga reklamo ni Jane, hindi mapatahimik ni Justin ang kanyang isip ng ilang sandali. Mahigit 1 taon na ang nakalipas, dahil sa pagkamatay ni 17, ang kanyang marahas at uhaw sa dugo na puso ay napanatag, habang ang kanyang utak ay sa wakas ay makokontrol pagkatapos makuha ang seryosong stimulus. Ligtas na isipin na, kung hindi dahil sa pagkamatay ni 17, si Justin ay maaaring talagang maging isang naglalakad na bangkay na marunong lang pumatay, o isang brutal na hayop. Ang hindi malilimutang paghihirap ay nagparamdam kay Justin na mas nakakatakot kaysa sa kamatayan mismo. Ngayong nakarating na siya sa antas ng rebirth, mas naunawaan niya ang realidad ng buhay. Kasabay ng pagpatay sa 17, na disguised ng 9-tailed Arctic Fox mismo, dahan-daang naunawaan ni Justin na wala na talaga ang 17 niya. Ang mga sinabi kanina ni Jane ay parang alarm bell sa kanyang isipan, na nagpapaalis sa mabibigat na ulap sa kanyang isipan. Dahil sa takot niya, nasaktan niya ang mga tao sa paligid niya. Dahil din sa kanya, nasaktan ang mga tao sa paligid niya. Ang mga ito ay parehong walang alinlangan na isang uri ng pagdurusa. Sa isang iglap, naging malinaw ang isip ni Justin na tila ibang mundo. Bigla siyang nagkaroon ng malakas na udyok na pakinggan ang malamig na boses ng malamig na babae, kahit na ang ibig sabihin nito ay papagalitin o pakikitunguhan siya nito ng malamig. Habang iniisip niya ang mga ito, pareho silang tila isang bagay na kasiya siya sa sandaling ito. May. Kailan ako naging masokista? Ngumiti ng mapait si Justin. Kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Fuck! Hindi pinapayagan ng Japan ang mga internasyonal na tawag. Matapos maglakad ng balisa sa bubong, naisip niya kaagad ang sisiw na si Hanya mula sa Yamate Sect na magagamit niya. Kaya, nagpadala siya ng mail sa contact number ni Hanya. Makipag-ugnayan kaagad sa kumpanya ng telekomunikasyon, tiyaking ang aking number ay makakatawag at makakatanggap ng mga tawag sa buong mundo. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Hanya sa kanyang utos. Dapat ay tumahimik na siya sa amo niyang ito na laging nababagabag sa mga hindi importanteng bagay, ngunit mabilis pa rin niyang sinagot ang mensahe na may kasamang kumpirmasyon. Nagdulot ng isang masayang kalagayan, tinawagan niya ang telepono ni Maria na nasa malayong Hainan. Matapos tumunog ang beep ng ilang beses, kinuha ang telepono. Bagamat konektado ang tawag, hindi umimik si Marian, na para bang hinihintay niyang bamuka ang bibig ni Justin. Tumikim si Justin bago masayang sinabi, "Wifey, paano ka nag-enjoy sa biyahe mo?" Si Marian sa kabilang panig ay nanatiling tahimik. Hindi niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkakataong ito. Napakunot ang noo ni Justin habang iniisip, ang sisiw na ito ay naglalaro muli ng mga iceberg. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Babe Marian, orihinal na gusto kong bumalik sa Stonegate ngayon, ngunit inimbitahan ako ng kaibigan ko sa Hokkaido para magsaya, kaya babalik na lang ako pagkaraan ng ilang araw. Tandaan na tawagan mo ako kapag nakauwi ka ng ligtas. Oo, gusto mo ba ng anumang mga regalo?"
Bibili ako para sa iyo. Gusto mo ba ng brilyante na kasing laki ng mata ng baka? Mga malagkit na rice ball na ginawa sa Japan. Napakahirap ibalik ang mga bagay na iyon. Wala pa ring tunog na nagmumula sa kanyang telepono. Nagsimulang maghinala si Justin na umalis si Marian nang sagutin ang tawag. Sa wakas ay nadama ni Justin na walang magawa. Pagkasabi ng isang grupo ng mga walang kaparerekon, sinabi niya, bye-bye, bago tinapos ang tawag sa telepono. Huminga ng malalim si Justin. Si Marian ay tila nagtatanim ng matinding puot sa kanya. Ang tagal na nilang hindi nagkikita, pero ayaw pa rin niyang kausapin ito matapos itong tawagan. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay ang sitwasyon sa suite ng 5-star hotel sa Hainan. Katatapos lang maligo ni Marian. Nakasuot ng manipis na pijama na gawa sa seda, ang kanyang buhok ay medyo basa pa, habang ang kanyang malinaw na balat ay namumula. Ang kanyang malaki at magagandang mata ay nakadilat, nakaturo sa telepono sa kanyang kamay na may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos ng triple checking ang tawag sa telepono ay ginawa ng lalaki, tumalikod si Marian at pilit na inihagis ang kanyang telepono sa kama. Ilang beses tumunog ang telepono sa kama bago tuluyang huminto. Itinuro ang kanyang telepono habang inilagay ang kanyang kabilang braso sa kanyang baywang, galit na sinabi ni Marian, nag-abalang ka lang tumawag pagkatapos ng napakatagal na panahon, sa tingin mo ba ililibang kita sa ganitong paraan? Stupid Justin. Mabaho Justin. Ayokong magsalita. Makikita ko kung ano ang nararamdaman mo. Ang hinihintay mo lang ay ang hiwalayan natin. Mula sa isang brilyante na nanliligaw na kasing laki ng isang kaibigan. Japanese girl. Whoever said na mabilis masira ang mga glutinous rice ball sa loob lang ng 4 na oras na biyahe. Sa sandaling ito, si Talia na, gayon din, kakabangon lang sa kama na nakapijama ay naglakad mula sa isa pang silid. Nagkataon niyang nakita si Maria na nakahawak ang isang braso sa kanyang balakang habang nakaturo sa kanyang telepono habang pinapagalitan si Justin. Biglang nalaglag ang buong katawan niya sa lupa. 334. Para sa paparating na 2 araw, nanatili si Justin sa Instituto ng Pananaliksik na sumusunod sa mga kaayusan ni Jane, upang tulungan siyang baguhin ang isang antidote. Kasabay nito, ipinaalam niya ang Yamate Sect, na may malalakas na intelligence network, na suriin ang sitwasyon ng pamilya Brown sa Ishikari Bay. Sa gabi sa 2 araw, sa loob ng laboratorio ng Research Institute, ang time bomb sa katawan ni Justin ay sa wakas ay na-neutralize bago nawala sa hangin, salamat sa nangingibabaw na panloob na enerhiya ni Justin at ang bagong binuo na gamot ni Jane. Nang maalis ang mga sangkap na ito sa kanyang katawan, biglang napansin ni Justin na ang true chi ng Endless Resolve Restoration Scripture ay umikot ng mas malinaw sa kanyang mga meridian, habang ang bawat isa sa kanyang mga organo ay naging mas talamak kaysa dati. Napagtanto ni Justin na ang mga pagpapahusay na naramdaman niya kanina ay hindi ang buong kapangyarihan ng antas ng rebirth. Ngayong hindi na siya naapektuhan ng mga substance, talagang maituturing siyang nahawakan na niya ang buong kapasidad ng level 9. Si Jane na dati ay natakot sa kalagayan ni Justin ay lihim na gumaan nang makita ang kanyang paggaling. Tumingin si Justin sa babaeng nasa harapan niya na mukhang namumutla dahil sa kakulangan ng 2 araw na tulog. Hindi niya maiwasang madamay. Matagal nang nabayaran ang pabor na inutang ng mag-ina na bumangon mula sa kanilang pagliligtas, hindi rin nakakalimutan na ang malalang sakit sa kanyang utak ay nakapaloob din sa paggamot ni Jane. Higit pa rito, nakatulong din sila sa kanya sa maraming iba pang paraan. Salamat, ikaw ang laging makakalutas sa mga pinakamalaking problema ko, taos-pusong sabi ni Justin. Kung hindi siya nagkaroon ng tulong ng talentadong babaeng ito, malamang na mas marami siyang lakas para lutisin ang parehong mga bagay. Medyo mapatla ang labi ni Jane. Forcing a smile, she said. Kung gusto mo akong pasalamatan, itigil mo na lang ang paggawa ng mga kalokohan sa hinaharap. Ikaw si Pluto, hindi idiot. Ito ay isang titulo lamang. Ang mga Diyos ay mga tao din. Ang bawat tao ay nakagapos ng damdamin, ngunit kailangan kong aminin, ang insidenteng ito ay naganap lamang dahil ako ay naninirahan sa nakaraan.
Hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ito, marami rin akong nagawang pagkakamali sa nakaraan, nakangiting sabi ni Justin. Habang napuno ng nostalgia ang kanyang mga mata, sinabi niya, napag-isipan ko na ito, dahil ang Hokkaido ay isang magandang lugar para sa isang bakasyon, hihilingin ko sa kanila na magtipon dito. Sobrang namiss ko sila. Hindi na tinanong ni Jane kung sino yung tinutukoy nila. Maliwanag, alam na alam niya kung sino ang tinutukoy ni Justin. Tinanong niya, paano mo haharapin ang Blue Storm, ang Vatican at Takamagahara? Magsisimula ka ba ng digmaan sa kanila? Umiling si Justin. Bagamat hindi ako natatakot sa kanila, masisira ang balanse ng mundong ito kung biglang atakihin ako ng Vatican at Blue Storm. Gaya ng sinabi mo, magpapatuloy din ang digmaan dahil sa akin. Ang Vatican ang pangunahing puwersa na naglalaman ng Dark Parliament sa Europe. Ito ay nanatiling status quo sa loob ng ilang siglo, hindi ito masisira. Regarding sa Takamagahara, makakalimutan nila ang lahat, kahit na wala silang lahat. Ang kanilang mga miyembro ay namumuhay ng kanilang sariling buhay. Nagkataon na sa pagkakataong ito, ang Nine-Tailed Arctic Fox at Nine-Lived Demon Cat ay dumating upang maghiganti para sa kanilang nakatatandang kapatid na babae na si Snow Girl. Baka may plano ka bang palayain sila? Mukhang galit na galit si Jane. Wala silang pakialam sa mga kahihinatnan na naidulot nila sa iyo sa paghabol sa bato ng Diyos. Nakangiting sinabi ni Justin, hiniling ko na kay Hanya na ipadala ang 3 bangkay mula sa Blue Storm at ang iba pang 3 bangkay mula sa Vatican sa kanilang punong tanggapan ng American Department of Defense at ang pasukan ng Vatican City ayon sa pagkakasunod-sunod, lahat ay ginawa sa ngalan ko. Tiyak na mauunawaan nila ang nais kong sabihin. Nagpout si Jane. Paano kung ayaw nila? Kung gayon hindi ko iniisip na patayin ang kanilang ministro ng depensa bago harapin ang Papa sa Vatican City. Ang malamig na liwanag ay kumislap sa mga mata ni Justin. Kahit na hindi binubuksan, wala nang makakapidyaw sa akin na pumasok sa kanilang punong tanggapan ngayon. Biglang tumalikod si Jane at hinalikan si Justin sa kanyang kaliwang pisngi. Naramdaman ng banayad at malamig na haplos sa kanyang mukha, natigilan si Justin habang nakatitig kay Jane na hindi naman mukhang nahihiya, nalilito. Gusto ko ang kasaluyang ikaw, ganyan ka talaga noong iligtas mo kami ni inay sa edad na 15, sabi ni Jane na may banayad na tingin. Pagkatapos niyang magsalita ay naginat ng katawan si Jane bago naglakad patungo sa labasan ng laboratorio. Go and do whatever you need. Matutulog na ako. Hinawakan ni Justin ang basang marka sa kanyang mukha bago bahagyang bumantong hininga. Ang kasal ni Rommel ay isinaayos na magsisimula bukas ng umaga. Naramdaman ni Justin na oras na para umalis siya, kaya hiniling niya kay Hanya na maghanda ng isang low-profile na Honda sedan, at nagtungo sa isang seaside hotel sa Otaru City ng mag-isa. Ayon sa ulat ni Macedon, si Joyce ay nakalock sa loob ng isang seaside 4-star hotel, habang ang mga tao ng Brown clan ay nakapost sa labas ng kanyang silid araw at gabi, na hindi nag-iwan ng pagkakataon para sa kanya upang makatakas. Gayunpaman, sa kabutihang palad para sa kanya, hindi siya masyadong nabuli, kaya hindi na kailangang ilantad ng mga tauhan ni Macedon ang kanilang mga sarili para tulungan si Joyce. Pagdating niya sa Otaru City, ang kalangitan sa gabi ay napuno na ng mga bituin. Dumating si Justin sa gusali ng hotel na kinaroroonan ng Joyce, at biglang naramdaman na nagugutom siya, kaya kumuha siya ng 2 malalaking mangkok ng ramen sa isang tradisyonal na stall ng ramen sa gilid ng kalsada bago siya nag-isip kung paano siya makakapasok. Tutal nasa Japan siya. Hindi magiging mahirap para sa kanya na iligtas si Joyce at patayin ang lahat mula sa pamilya Brown. Ang kanyang pangunahing layunin ay maglagay ng isang kahangahangang palabas. Kung ang gusto lang niyang gawin ay pigilan lang ang kasal, na hindi pa rin magtatapos ng maganda, hihilingin sana ni Justin sa mga ninja mula sa Yamate sect na himatayan ang lahat, ang magpatuloy upang kunin siya. Kasabay nito, sa isang maluwag at maliwanag na presidential suite, si Joyce na nakasuot ng puting wedding dress ay nakatayo sa harap ng full-body mirror. May hawak siyang bouquet ng bulaklak sa isang kamay habang inaayos ng 2 katabi niya ang kanyang hitsura. Ang kaakit-akit na katawan ni Joyce ay lumitaw na mas dalisay at mas maliwanag kasama ng damit pangkasal.
Ang kanyang balat na maputi nyebe, matingkad at makinis na mukha, at matatalas na tampok ng mukha ay lubos na kitang-kita. Ang mapalad na kapaligiran kung saan siya lumaki kasama ang mga maliliit na bakas ng pagmamalaki ay nagmukhang isang prinsesa mula sa isang maharlikang pamilya si Joyce nang tumama sa kanya ang liwanag. Gayunpaman, mukhang hindi masyadong nasisiyahan si Joyce. Ang kanyang matubig na mga mata ay napuno ng pinipigilang alab ng galit, habang ang kanyang mapupulang labi ay mahigpit na nakatikom ay hindi nagsasalita. Ang dalawang attendant ay nagpakita ng inggit sa kanilang mga mukha nang tumingin sila sa refleksyon ni Joyce sa salamin. Para sa kanila, ito ay walang katotohanan para sa nobya na madama ito hindi nasisiyahan. Ang makapag-asawa sa isang prinsipe tulad ni Rommel mula sa isang mayamang pamilya, nagpakita pa rin si Joyce ng miserableng hitsura, kung gaano kawalang lasa. Huminga ng malalim si Joyce. Tapos na ngayon. Pwede na kayong umalis. Oo. Ang dalawang katulong ay hindi na nang-ahas na manatili pa, kaya masunurin silang lumabas ng silid bago isinara ang pinto. Pagkaalis ng dalawa, agad na inihagis ni Joyce ang mga bulaklak sa likod ng silid bago pilit na kinalas ang mga butones at bewang ng kanyang damit pangkasal. Matapos mabilis na tanggalin ang damit na nagkakahalaga ng daan-daang libo, inihagis niya ito sa lupa, na naiwan lamang ang isang manipis na layer ng puting pijama na gawa sa sutla. Nalungkot si Joyce. Mula nang pilit siyang kinaladkad ng kanyang ama sa paglipad, ang kanyang buhay ay palaging sinusubaybayan sa Japan. Napilitan siyang gumawa ng maraming bagay bilang paghahanda sa kasal nila ni Rommel. Nakaramdam ng pagkalumbay si Joyce. Dahil nasira ang kanyang reputasyon, ayaw pa rin siyang paalisan ng lipi ni Brown, at gusto siyang kunin bilang kanilang manugang. Bagamat ang pamilyang Ann ay may malaking kakayahan sa pananalapi, maliwanag na marami pang pagpipilian ang pamilyang Brown. Kung kailangan niyang makahanap ng dahilan, ito ay ang pamilyang Brown na gustong maghayganti sa kanyang ginawa, hindi pinapayagan siyang matagumpay na makatakas sa kasal. Nakatitig sa malabong kalangitan sa labas ng bintana, nakaramdam si Joyce ng sakit sa puso nang hindi sinasadyang muling namumula ang kanyang mga mata. Dapat ay umalis na ako kasama ang masamang tao noon. Bakit ko nasabi ang mga bagay-bagay tulad ng pagpapasya sa tadhana kung dapat akong maging babae niya? Ibinigay ko sa kanya ang aking katawan, at hindi ko napigilan ang aking sarili na gumawa ng isang bagay na walang kahihiyan sa kanya, hindi ko ba siya gusto? Bakit kailangan kong iharap ang pagmamahala ng isang batang babae? Grabe, ngayong wala na ang romansa, wala na rin ang buhay ko. Gayunpaman, nasaan na ang lalaking ito? Nakatayo siya noon sa harapan ko na parang matapang na kabalyero. Gagawin pa ba niya iyon ngayon? Habang iniisip niya, naramdaman ni Joyce na siya ay masyadong katawa-tawa. Hindi niya kinuha ang pagkakataon noon, at dinukot sa isang sulok sa Hokkaido. Aasa pa ba ako sa pagdating niya? At saka, kahit alam niyang ikakasal na ako, wala siyang kakayahang pigilan ang ganoong kalaking kasalan. Pastahan ako na kailangan kong mabuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay ng may panghihinayang. Sana lang maging blessed ang buhay niya. Pero, naaalala niya pa ba ako? Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto. Biglang may naalala si Joyce. Masayang lumingon, mabilis siyang nadismaya dahil ang dumating ay si Rommel na nakasuot ng puting suit. Napansin ni Rommel ang pagbabago sa ekspresyon ni Joyce. Stupid bitch, bigo ka bang makita ako? Napatingin tuloy siya sa damit pangkasal sa sahig bago mas naging mali siya ang tingin niya. Naglagay ng peking ngiti sa kanyang mukha, lumakad si Rommel at nagtanong, Joyce, ikakasal na tayo bukas. Kontento ka na ba sa damit pangkasal? Walang kamalay-malay na umatras si Joyce sa kama habang balisang tumingin kay Rommel. Magsalita ka gamit ang iyong bibig, huwag kang lalapit sa akin. Magiging legal na agad tayong mag-asawa bukas. Hindi ba tayo maaaring maging intimate isang araw bago ang gabi ng kasal? Tiningnan ni Rommel ang hubog na katawan ni Joyce sa ilalim ng silk pajama habang nag-aapoy ang masamang apoy sa kanyang mga mata. Napakagandang babae. Habang ang isang hayop ang unang nakatikim ng kanyang katawan. Nakita ni Joyce na si Rommel ay naglalakad palapit sa kanya na walang balak na huminto. Mabilis siyang naglabas ng utility na kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan.
Ang kumikinang at pilak na utility na kutsilyo ay itinutok kay Romal. Sumigaw si Joyce, kung lalapit ka pa, laslasan ko ang mukha mo bago magpakamatay. Tumigil sa paggalaw si Romal habang ang apoy ng galit ay marahas na nag-aapoy sa kanyang puso. Pero nagawa pa rin niyang pakalmayan ang sarili. Napakagaling niya sa pagiging mapagparaya. Nang makita niyang magkasama sina Joyce at Justin noon, pinahintulutan din niya iyon sa parehong paraan. Sige, huwag magmadali. Aalis na ako, sabi ni Romal. Asong babae. Bakit parang virgin ka pa? Pagkatapos bukas, kailangan mo pa rin akong tapusin ng masunurin. Pagkatapos kong magkaroon ng sapat na kasiyahan mula sa iyo, itatapon kita sa aking mga bodyguard na parang oso. Tingnan natin kung paano mo makikilala ang mga tao sa hinaharap. Ibabalik kita ng 100 beses na higit pa sa ibinigay mo sa akin. Oo, ang bawat asset na pagmamayari ng isang pamilya ay hindi rin mahuhulog sa kamay ng iba. Sa pag-iisip niya ay mabilis na sumilay muli ang ngiti sa kanyang mukha. Good night, aniya bago lumabas ng kwarto. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Joyce, na para bang ginamit niya ang lahat ng lakas na mayroon siya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang utility na kutsilyo sa ilalim ng unan. Gayunpaman, ang mga luha ng hinaing ay umaagos pa rin sa kanyang mukha, bago bumagsak sa bedsheet. Sa sandaling ito, muling nabuksan ang pinto. Muling natense si Joyce. Bigla niyang inilabas muli ang utility knife at itinutok ang pinto. Sumigaw siya, lumabas ka. Lumabas ka. Hinihiling kong lumabas ka. Kung hindi, mamamatay ako sa harap mo. 335. Nang makita ang silid ni Joyce, nakangiting pumasok si Justin dito. Sa pagbukas ng pinto, nakita niya si Joyce, na nakasuot ng kanyang pajama, na nakatutok sa kanyang sarili ng isang utility na kutsilyo, na sinasabi sa kanyang sarili na gusto niyang magpakamatay. Kalma lang, aalis lang ako kung ayaw mo akong makita. Huwag mong patayin ang sarili mo. Malungkot na sabi ni Justin. Nakarinig si Joyce ng boses na parang pamilyar. Hindi ba si Romal? Nang imulat niya ang malalaki niyang mata na puno ng tubig para tingnang mabuti, agad na nanginig ang kanyang katawan at nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Tumangging maniwala kung sino ang kanyang nakita, tinitigan niya si Justin na nakatayo sa pintuan ng nakangiti. Oo, Gibson? Oh, ikaw? Bakit? Kahit sino ay mapapamura kung may makita silang sumulpot kung saan akala nila ay hindi imposible sa ganoong sitwasyon. Buti na lang at hindi agad nahimatay si Joyce. Tahimik na nilock ni Justin ang pinto at naglakad patungo kay Joyce na nakabuka ang mga braso. Nang makita ang lalaking na-miss niya araw at gabi, itinikom ni Joyce ang kanyang bibig na parang isang batang babae na nagkasala bago tumalon kay Justin at ikinawit ang kanyang leeg gamit ang kanyang mga braso. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib ni Justin, nagsimula siyang humikbi ng malakas. Bahagyang nabagabag si Justin sa kanyang puso. Tinatapik ang likod ng babae at sinisinghot ang natural na halimuyak ng katawan nito, tahimik niyang pinakinggan ang walang pigil na pag-iyak nito. Alam niyang maraming hindi patas na pagtrato ang naranasan nito kamakailan, kaya tiyak na napuno siya ng mga negatibong emosyon na kailangan niyang ilabas. Dahil dinukot ng sariling ama at dinala sa Japan, bago itinapon sa mga tao mula sa pamilya Brown, buong araw siyang nakakulong sa kwarto habang mahigpit na binabantayan ang kanyang paligid. Katulad ng isang kinidnap na asawa ng isang punong nayon, hindi siya nabigyan ng anumang karapatang pantao maliban sa pamumuhay na parang amo ang kanaryo araw-araw. Binabantayan niya ang sarili laban sa biglaang paglitaw ni Romal sa nakalipas na 10 araw. Posible ba para kay Joyce, na palaging nagtitiwala na hindi siya mababaliw? Sa pag-iyak ng 15 minuto, sa wakas ay kumalma si Joyce. Pinunasan ang kanyang namumulang mga mata, kumurap siya ng ilang beses at tumingin kay Justin, nag-aalalang maling tao ang nakilala niya. Ngumiti si Justin. Tama ang iyong nakita. Babe Joyce, nandito ang asawa mo. Namula si Joyce. Napagtanto ko. Maliban sa iyo, walang sino man ang magiging ganoon kakapal ang balat na tatawaging asawa ko. Di nagtagal, nagtanong si Joyce, paano ka napunta dito? Hindi ka ba nadiskubre sa pagpunta mo rito?
Paano ako mapapansin ng mga walang kwentang lalagyan ng alak at bigas? Sagot niya, huwag kang mag-alala kung paano ako napunta dito. Sabi mo kung gusto kita, kailangan nating umasa sa tadhana para magkita tayong muli. Kanina ko pa hinihintay ang araw na dumating pero kamakailan lang nalaman ko na bigla kang ikakasal kay Romal. Ito ay simpleng paglabag sa mga patakaran ng ating laro. Hindi ko may regalo ang aking babae sa isang piyok, kaya binisita ko ang isang monghe. Eto, I came all the way to look for you to rescue you from the bitterness. Oye, counted pa ba yung sinabi mo sa tadhana ngayong nagkita ulit tayo, hindi ka na makakatakas. Humalaklak si Joyce. Gaano kabilis ang dila? Paano mo mahahanap ang mga dawist sa templo ng monghe? Maging tapat ka sa akin, palagi mo na ba akong pinagmamasdan? Imposibleng nahanap mo ako ng ganito kadali, at alam mong nahuli ako ng pamilya Brown para sa kasal. Sigurado ako na hindi ipaalam sa iyo ng mga tao mula sa pamilya Brown. Kahit na talagang pinagmamasdan kita, mas mabuti pa rin kaysa sa inagaw ka ni Romal. Tinusok ni Justin ang ilong ni Joyce. Tignan mo, iyak ka ng iyak na para kang pasang pagong. Kumunat ang ilong ni Joyce habang masayang nakatingin kay Justin. Sa wakas, yumuko siya at hinalikan si Justin sa kanyang noo. Salamat Justin. I've been praying for you to come rescue me, just like how you did in the past. Dumating ka talaga ngayon, gusto kong magpasalamat sa pagtupad ng pangarap ko. Napangiti si Justin. You're thanking me this early. Hindi ba dapat tanungin mo ako kung paano kita iligtas? Isang mapaglarong ngiti ang pinakawalan ni Joyce. Hindi ako tanga. Napakadali mo akong natunton at nakapasok sa presidential suite sa pinakataas na palapag habang hindi napapansin, dapat may plano ka. Tinatimad akong tanungin ka, gagawin ko lang lahat ng sasabihin mo. Mukhang conscious ka na dyan. Do we already have the tacit knowledge between a married couple this early? Tuwang-tuwa na tanong ni Justin. Ngumiti ng kaakit-akit si Joyce. Dahil pinayagan tayo ng tadhana na magsama, hindi kita iiwan, kahit na gusto mo. Gagawin ko ang lahat ng iyong gawin. Nakikinig sa magiliw na pag-uusap ng mapang-akit na babae sa kanyang mga bisig, biglang nagkaroon ng maalab na salpok si Justin. Habang humihinga siya, naaamoy niya ang pabango sa katawan ni Joyce na maaaring tuksuhin ang mga tao na gumawa ng hindi masabi na mga kilos. Dahan daw ang hinagod ni Justin ang likod ni Joyce gamit ang isang braso, at inilipat ang isa pa sa kanyang balakang. Ang lambot at pagkalastiko niya ay naipit niya sa kanyang laman ng hindi sinasadya. Bahagyang napaungol si Joyce. Parang crescent moon ang kilay niya habang parang salamin ang mga mata niya. Ang kanyang namumula na mukha ay nagpakita ng matikas na ekspresyon, na para bang natutuwa siya sa magaspang na aksyon ni Justin. Sobrang kinurot mo ako, sabi ni Joyce habang siya ay huminga. Gusto mo bang kurutin pa kita ng ilang beses? Mukhang nagustuhan mo ito ng sobra, sabi ni Justin na may pilyong ngiti. Inilibot ni Joyce ang kanyang mga mata sa sama ng loob. Bigla siyang may naisip at sinabing, teka, may gagawin muna ako bago ka kumilos. Natigilan si Justin. Nasa rurok na ang excitement ko. Paano ka makakaabala ng ganyan? Pilit na itinulak ni Joyce si Justin palayo. Nakapout, sabi niya, bumalik ka muna. Makakabalik ka lang pagkatapos kitang payagan. Tiningnan ni Justin ang seryosong ekspresyon ni Joyce at nagtaka kung ano ang gusto niyang gawin. Pero ayaw niyang suwayin ang babae kaya dahan-dahan siyang tumalikod. Maririnig ang mga tunog ng pagzip. Pagkaraan ng halos 1 minuto, sinabi ni Joyce, tapos na ako. Maaari kang lumiko. Si Justin, na walang pakialam, ay tumalikod bago agad nagulat. Si Joyce, na nakasuot ng puting damit pangkasal, ay agad na naging isang maluwalhating nobya. Gayunpaman, ang kakaibang bahagi ay kitang-kita ni Justin ang nakalantad na mga braso ni Joyce na kasing puti ng nyebe, at ang kanyang waistline na collarbones, kasama ang matatag na mga binti sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Inalis ni Joyce ang kanyang mga pijama. Nakasuot lang siya ng manipis na layer ng kanyang damit pangkasal. Ang damit na pinutol ng puntes kasama ang maraming guwang na disenyo ay nagsiwalat ng hindi mabilang na malabong kaakit-akit na mga tanawin sa buong katawan ni Joyce.
Bilang karagdagan sa kanyang mahiyain at kaibig-ibig na ekspresyon, biglang nakalimutan ni Justin na huminga. Hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na ang isang babaeng nakasuot ng damit pangkasal, ay isa sa mga pinakamagandang sandali ng kanyang buhay. Nagsimulang paniwalaan ni Justin ang pangungusap na ito. "Hubby, maganda ba ako?" Nahihiyang tanong ni Joyce. Pagkatapos niyang magtanong, agad siyang namula at ibinaba ang ulo, natatakot na tumingin kay Justin. Halos matuno ang puso ni Justin. Paano na ang babaeng ito? Isa itong masamang espiritu. "Babe Joyce, hindi mo kailangang matulog ngayon. Pakiramdam ko ay napuno ako ng walang hanggan na enerhiya." Nang walang sinabi pa, sumugod si Justin at niyakap ng mahigpit si Joyce sa kanyang mga bisig bago siya paulit-ulit na hinalikan. Bagamat mahigit 2 beses nang hindi nagkita ang dalawa, may magandang nangyari sa kanilang mga pagpupulong. Napakahusay ng coordinate ng dalawa. Napakabilis, pumasok sila sa isang sitwasyon ng pagkakasalungatan. Ang dalawa ay mapusok na naghalikan habang dahan-dahan silang lumipat sa malaki at malambot na kama. Di nagtagal, binitawan ni Justin ang kanyang mga kamay, inihagis ang nobya na nakasuot ng damit pangkasal sa gitna ng kama. Nang suntukin ni Justin si Joyce, nakapikit na ang kanyang mga mata habang tumataas ang kanyang emosyon sa sukdulan nito. Ang kagalakan sa kanyang puso, ang pananabik para sa lalaki, bilang karagdagan sa espesyal na kapaligiran sa sandaling ito, sa ilalim ng pagpukaw mula sa iba't ibang stimuli, hindi makapaghintay si Joyce na i-flip ang mga ulap at ibagsak ang ulan kasama si Justin. Tip ni Master, gustong panatilihing literal ang pagsasalin dito para sa mga karagdagang lasa. Depende ito sa iyong interpretasyon, ngunit ito ay isang bagay na kasama ng mga linya ng paggawa ng masiglang ehersisyo sa kama. Habang hinahalikan ni Justin ang maselang collarbone ni Joyce, malabong sinabi niya, "Babe, gawin natin ang damit pangkasal. Hindi ko pa nasusubukan ang ganitong uri ng uniforme dati." "Ma, paano ito uniforme?" bulong ni Joyce. "Huwag kang matakot na sirain ito, pag-aari ito ng pamilya Brown kung tutuusin. Ito ay ayos lang kung gusto mong paghiwalayin ito." Ang pangungusap na ito ay parang isang nakasindi na posporo na inihahagi sa isang tangke ng langis. Halos mamula ang mga mata ni Justin. Ayos lang bang punitin? Kung hindi pa alam ni Justin kung ano ang ibig niyang sabihin, itinuring niyang nasayang ang kanyang buhay pagkatapos mabuhay ng maraming taon. Siya ay diretsyong nagmamakaawa para sa karahasan, para sa pagpapasigla. Isang masamang ngiti ang pinakawala ni Justin. Sumigaw siya, "Paparito na ako, asawa ko," bago pilit na inikat ang malambot na katawan ni Joyce. Nakipagtulungan si Joyce sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang balakang, habang ang kanyang mapupungay na damit pangkasal ay nagdulot ng mabangong hangin. Hindi napigilan ni Justin ang kanyang sarili. Pagtingin sa grupo ng puting palda, kusa niyang hinaila ito sa magkabilang gilid. Rip! Napunit ang palda. Ang tanging underwear na suot ni Joyce, ang kanyang panty, ay bumungad sa sarili. Nakabalot sa matibay at magandang puwitan, maliwanag na mukhang maliit ito. Ang pagnanais ni Justin ay itinaas sa pinakamataas nito. Pagkahilig pababa, siya ay nagdiin pasulong mula sa likuran. Hindi nagtagal, nagsimulang manginig ng husto ang higanteng kama ng presidential suite. Sunod-sunod na lumakas ang mga helanghing, umalangaw-ngaw ng malalim. Kung alam ng kontento at maling akala na si Romel na ang kanyang nobya ay nagsasagawa ng masiglang sports kasama ang isa pang lalaking nakasuot ng damit pangkasal na espesyal na inihanda niya, baka gusto niyang samuka ng napakaraming dugo na siya ay mamatay kaagad. Ang digmaan ay tumagal ng higit sa 2 oras, tiningnan ni Justin ang kaawa-awang nobya na tila halos himatayan sa lahat ng pananabik bago nagpas siyang pigilan ang kanyang pagiging ligaw. Nang mailabas niya ang lahat ng kanyang naipon na enerhiya, niyakap niya si Joyce sa kanyang mga bisig at humiga sa kama. Ang post-climax na pula ay makikita sa mukha ni Joyce. Dahil sa pagod, naibukan na lamang niya ang kanyang bibig pagkaraan ng mahabang panahon. Hinampis ang dibdib ni Justin gamit ang kanyang pulbos na kamao, sinabi niya, "Justin. Ikaw. Binubuli mo ako. Hindi ba't iyon ang gusto mo? Pinunit ko ang iyong damit at nagtrabaho ng husto para lamang sa iyo," sabi ni Justin na may seryosong tingin.
Sinabi ko lang na maaari mong punatin ang aking damit. Ginawa mo ito ng 2 buong oras kapag nagsimula ka na. Ngunit hindi mo ako hiniling na huminto. Naririnig ko ang pagsigaw mo sa simula, at huminto pagkatapos ng ilang sandali. Akala ko ay kulang ang iyong kasiyahan. Natahimik si Joyce. Pagkatapos ay nagpasya siyang huwag nang magsalita. Matapos magpahinga ng ilang sandali, may naisip si Joyce. Tinanong niya, Justin, hindi mo sinabi sa akin kung ano ang susunod nating gagawin. Sa isang walang malasakit na paraan, sinabi ni Justin, wala kang kailangang gawin. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging nobya bukas. Halatang puno ng tandang pananong ang ulo ni Joyce. Nakangiting kakaiba, sinabi ni Justin, sa maling salita, gawin ang anumang kailangan mo. Sumakay sa cruise bukas bilang ang nobya. Tungkol sa kasal. Tiyak na magiging espesyal ito. Ipinikit ni Joyce ang kanyang malalaking mata. Nang makitang misteryoso ang pagkilos ni Justin, hindi na siya nagtanong pa. Humikab sa kaakit-akit na paraan, binaon niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Justin. Hinailan ni Justin ang kumot para takpan si Joyce. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono mula sa gilid ng kama. May mensahe mula sa hindi na save na numero. Natupad ang misyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.